Sa bakasyon ay nag-date din sina Izzy at Linje. Unang beses silang nag-date sa aquarium. Nakita ni Linje ang magagandang isda at siya ay naging usisero. Lumapit siya para tingnan, ngunit natuklasan niyang magkalapit sila ni Izzy at sinunggaban pa siya nito ng halik habang hindi siya nakatingin. Si Linje ay sumali sa short track speed skating mula pa noong bata. Ang kanyang kasalukuyang performance ay napakaganda at sumali na siya sa mga high-level competition. Gayunpaman, sa gitna ng kompetisyon, bigla siyang natumba. Hindi pa nagkakamali si Linje. Sa sandaling ito, tila nakita niya ang short track speed skating mula sa ibang perspektiba. Naalala ni Linje na mula noong bata siya, ang kanyang pagsali sa short track speed skating ay dahil lamang sa pera. Dahil sa gantimpala ng pera, kahit na napakalaki ng kanyang ininvest sa sports na ito at palaging pera ang kanyang target, hindi niya pa rin maiwasang mahalin ang propesyon. Si Sukyao ay nagnais na makipagpaligsahan sa short track speed skating kay Han Rufei at hindi inaasahang sila ay parehong natumba sa lupa. Si Sukyao ay hindi naging komportable sa sarili noong bata pa siya dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Lahat ng kamag-anak ay nag-iisip na itinago niya ang naiwang pera ng kanyang ina at palagi siyang tinitingnan ng may kakaibang tingin. Nang makita ni Han Rufei na si Sukyao ay medyo malungkot, tinanong niya ito kung bakit hindi ito umuwi ng matagal. Hindi ba nag-aalala ang kanyang pamilya? Ang kaswal na pangungusap ay may kahulugan sa nakikinig. Si Sukyao ay natatakot umuwi. Siyempre, wala na siyang tahanan ngayon. Alam ni Han Rufei na si Sukyao ay gustong sumali sa short track speed skating. Ma-track speed skating kaya nakiusap siya sa kanyang guro na payagan si Sukyao na sumali sa short track speed skating training course ng sports school. Dinala ni Han Rufei ang kanyang guro para makita si Sukyao. Nang makita niyang si Sukyao ay nag-skate ng napakatibay, sumang-ayon siya na tanggapin ito bilang kanyang estudyante. Sa ganitong paraan, si Sukyao ay sumali sa short track speed skating team. Si Han Rufei ay nagbigay kay Sukyao ng isang pares ng skating shoes. Pagkatapos nito, si Han Rufei ay lumipat sa Beijing. Si Sukyao ay labis na nadismaya. Ayaw ni Han Rufei na umalis, ngunit dahil nagpumilit ang kanyang ama na umalis sa lugar na ito. Nakakilala si Sukyao ng isang mabuting guro na napakadedikado sa kanya. Habang natutulog, hindi maiwasang umiyak ni Sukyao habang iniisip ang kanyang ina. Hindi niya napansin na nakita siya ng asawa ng kanyang guro mula sa likod. Sa ganitong paraan, si Sukyao ay nagtiyaga sa pagsasanay araw-araw. Alam ni Sukyao na kaarawan ng asawa ng guro niya at sinabi pa niyang naghanda siya ng malaking plano. Si Song Kiao at Sukyao ay humingi ng discount coupon. Nagsikap na maligo doon at pagkatapos ay kumain sa buffet upang mabawi ang pera. Nagdala pa si Sukyao ng gamot sa panunaw na ikinabahala ni Song Kiao. Binilhan nila ang asawa ng guro nila ng isang maliit na cake at kahit maliit, labis naman itong ikinatuwa ng asawa ng guro niya. Matagal nang magkasama si Song Kiao at Sukyao at unti-unting naging napakalapit ang kanilang relasyon. Habang nagsasanay, napansin ni Sukyao ang isang batang lalaki na napakabilis maglaro. Sumiklab ang kanyang pagiging mapagkumpetensya at hinabol niya ito. Hindi niya inaasahan na si Han Rufei ay bumalik. Si Sukyao ay lubos na natuwa, naramdaman niyang sa wakas ay bumalik na si Han Rufei at sinabi pa niyang poprotektahan niya ito. Sa sandaling ito, nagulat ang dalawa nang lumabas si Song Kiao. Narinig ni Sukyao na si Han Rufei ay titira sa bodega at lubos siyang nagalit. Nagkusa siyang kumuha ng mga gamit panlinis para linisin ang silid. Si Han Rufei ay labis na natuwa nang makita niyang tinutulungan siya ni Sukyao sa paglilinis. Sa wakas ay natapos ni Han Rufei at Sukyao ang paglilinis ng bodega. Nang marinig ni Song Kiao na nais ng kanyang ama na makipagpaligsahan sa kupunan ng probinsya, medyo nag-aalangan ito at ayaw nang magbayad ng 2,000 na itinuring niyang pagtitipid para sa pamilya. Sa katunayan, si Sukyao ay walang masyadong pera at nang marinig niyang sinabi ng guro niya na magkakaroon ng balita sa loob ng kalahating buwan, medyo nag-aalangan siyang pag-isipan itong muli. Sa hapagkainan, sinabi ni Sukyao na gusto niyang sumali sa Jiangnan team at babalik siya kapag may libreng oras. Alam ni Han Rufei na hindi iyon ang nasa isip ni Sukyao, pero hindi lang niya masabi dahil maraming tao sa hapagkainan. Sina Sukyao, Han Rufei at Song Kiao ay nagplano ng oras para mamili sa supermarket. Sila ay napakamatipid. Patuloy na hinahawakan ni Sukyao ang kalkulator upang magkalkula. Nakita ni Han Rufei na si Sukyao ay napaka-cute kahit na parang kuripot, kinakalkula ang bawat sentimo. Sadyang gustong magtabi ni Song Kiao ng budget upang bilhan si Sukyao ng bagong damit na isusuot sa Chinese New Year. Sa ganitong paraan, kahit pumunta si Sukyao sa Jiangnan, magkakaroon sila ng alaala. Nagpahiwatig si Han Rufei na pumunta si Song Kiao sa banyo. At tahimik na nakipag-usap kay Sukyao, tinatanong kung bakit siya nagtitipid ng ganoon. Patuloy silang nag-uusap at nagkakalapit. Naramdaman ni Sukyao na si Han Rufei ay medyo isip bata. Pinapayagan siyang mag-umpisa ng paglalapit, ngunit hindi siya. Ang guro at ang asawa nito ay parehong nag-aalala para kay Sukyao. Natatakot na baka gumawa siya ng maling desisyon sa pagkakataong ito. Sinabi ni Sukyao kay Han Rufei na ang dahilan kung bakit siya pupunta sa Jiangnan team ay dahil mas maganda ang mga kondisyon doon. Bagaman medyo mas masahol ang kapaligiran, may bonus at maaari siyang mabuhay, kaya't sapat na ang pagpili niya roon. Hindi bababa sa maaari niyang malutas ang problema ng pagkain at tirahan sa totoong buhay. Sinubukan ni Han Rufei na kumbinsihin si Sukyao na magbago ng isip at sinabi pa nitong noong bata pa siya. Gumagamit lamang si Sukyao ng ordinaryong skating shoes ay naabutan na siya. Kaya na may
pagkakataon, bakit hindi mo subukan at sumuko na lang? Tinanong ni Han Rufei si Xuqiao kung gusto ba talaga niya ang short track speed skating. Sinabi ni Xuqiao na gusto niya, ngunit hindi niya ito maaaring ituring na buhay. Alam ni Xuqiao na nagbayad si Han Rufei ng FSB 2,000 na bayad sa kompetisyon para sa kanya, kaya nagalit siya at hinanap ito upang sumulat ng promissory note. Nang makita niyang pinunit ni Han Rufei ang promissory note, labis na nagalit si Xuqiao at pinagawa niya itong idikit ulit. Dumating si Dukai upang makipag-away kay Xuqiao. Nang dumating sina Song Qiao at Han Rufei, medyo natakot si Dukai. Nakita ni Han Rufei na dumating ang coach, kaya tinulungan niya si Xuqiao na mag-schedule ng laban. Sinabing sumang-ayon si Xuqiao na makipagpaligsahan kay Peng Zhendong. Gusto sanang saktan ni Xuqiao si Han Rufei, ngunit sumali pa rin siya sa laban. Inakala ni Xuqiao na nalampasan na niya ang kanyang limitasyon, ngunit hindi niya inaasahang napagalitan siya ng coach na nagsasabing hindi pa niya naaabot ang kinakailangang antas. Alam ni Xuqiao na alam ng coach na pupunta siya sa giant ng team at sinasadya niyang galitin siya. Hindi na makayanan ni Xuqiao at siya ay lubos na nalungkot. Nag-isip si Xuqiao at nagdesisyong manatili sa provincial team at tanggihan ang giant ng team. Napansin ng coach na si Han Rufei ay hindi ginamit ang kanyang buong lakas habang nag-skate at tila may kinatatakutan. Ang lahat sa bahay ay natuwa nang malaman nilang nanatili si Xuqiao at nagbalot pa ng Zongzi na may barya para sa kanya ang asawa ng guro niya. Ay naramdaman na ang kanyang asawa ay napakatanga at tiyak na magsisisi sa lalong madaling panahon. Si Song Qiao ay maaaring may gusto kay Xuqiao, ngunit hindi pa niya ito napapansin. Sa wakas ay dumating si Xuqiao sa provincial team. Nang makita niya ang kapaligiran dito, napuno siya ng pag-asa para sa hinaharap. Kailangan niyang manatili dito. Gusto sanang hanapin ni Xuqiao si Han Rufei, ngunit hindi niya inaasahang makikita niya ang lola nito sa labasan ng dormitoryo. Lumabas si Han Rufei at nakita niyang si Xuqiao ay medyo hindi maayos. Sinabi ni Xuqiao na ayaw niya talagang makita ang dalawang taong ito. Si Xuqiao ay tinawag ng coach upang magsanay ng pribado at hindi pinayagang magsanay ng magkasama-kasama ng iba. Akala ni Han Rufei ay malulungkot si Xuqiao. Medyo nag-aalala si Xuqiao. Sa palagay niya ay wala siyang naging tagumpay kamakailan at labis siyang nahihiya. Tumawag ang coach sa guro ni Xuqiao upang itanong ang sitwasyon nito. Nadama niyang ang performance ni Xuqiao ay talagang napakahina. Nadama ng coach na si Xuqiao ay isang magandang binhi, ngunit medyo napilitan siyang magmadali, kaya't ang kanyang pundasyon ay hindi matatag. Tinuruan niya si Xuqiao ng maraming kasanayan at ngayon, ang kanyang pundasyon ay maituturing na magulo. Ang kanyang speed skating ay talagang mabilis, ngunit pakiramdam ni Xuqiao ay para siyang masisira na. Ang intensity ng pagsasanay ngayon ay talagang masyadong matindi. Dinala ni Han Rufei si Xuqiao sa dormitoryo ng babae. Hindi inaasahan ni Xuqiao na tuksuhin siya ng kanyang mga kaklase na mayroon siyang boyfriend, kaya medyo nalito siya. Aksidenteng natumba si Xuqiao at nadaganan. Si Han Rufei ay lubos na mausisa kung bakit namumula ang mukha niya. Walang sinabi si Han Rufei. Nagreklamo si Xuqiao na si Han Rufei ay tahimik na umalis, na nagdulot sa kanyang hindi man lang natutunan ang mga pangunahing kasanayan. Gusto sanang humingi ni Song Qiao ng ilang pangmanok na hita, ngunit hindi niya inaasahang kinuha ni Xi Jiaxin ang lahat ng manok na hita. Si Song Qiao ay talagang kayang mag-adjust, kaya tumakbo siya sa tabi ni Xi Jiaxin upang humingi ng manok na hita. Sinabi ni Peng Zhendong kay Xuqiao ang tungkol sa mga patakaran sa short track speed skating at lahat ay kailangang magsikap ng husto upang umakyat. Maraming tao ang gustong sumali sa provincial team para magkaroon ng posisyon at sa ganoong paraan, hindi na sila mag-aalala sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Tiningnan ni Xuqiao ang mga medalya sa tabi ng kanyang senior. Muling lumaki ang ambisyon sa puso ni Xuqiao. Sinabi niyang gusto niyang maging tulad ng kanyang senior, ginagawa itong inspirasyon. Gusto sanang humingi ni Xuqiao ng ilang short track speed skating experience mula sa kanyang senior, ngunit hindi niya inaasahang sinabi ng kanyang senior na sundin lang ang coach. Si Xi Jiaxin ay nagtapat kay Peng Zhendong at lumuhod pa sa harap ng maraming tao, ngunit hindi niya inaasahang agad siyang tinanggihan ng senior. Ang tatlo, kasama si Xuqiao, ay nakasiksik sa may pintuan, gustong makinig sa chismis. Nang marinig ni Xi Jiaxin na sinabi ni Peng Zhendong na hindi niya ito gusto, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang makita ni Han Rufei na medyo nahihirapan ang senior, kusang loob siyang nagpakita at ipinagtanggol si Peng Zhendong. Alam ni Peng Zhendong na si Xuqiao at Han Rufei ay matalik na magkaibigan. Ay sinabing tutulungan niya at aalagaan si Xuqiao ng mas madalas. Si Peng Zhendong ay bumalik sa dormitoryo at patuloy siyang kinukulit ng kanyang kasama sa kwarto tungkol sa chismis. Si Xi Jiaxin ay nag-utos na pahirapan si Han Rufei. Alam ni Song Qiao ang tungkol sa laban ni Han Rufei at Xi Jiaxin. Mahirap itong harapin dahil nanalo si Han Rufei at maaaring nagkasala na siya sa taong ito na mahirap pakisamahan. Nang marinig ni Xuqiao na sinabi ni Han Rufei na maganda ang ugali niya, tinukso niya ito at sinabing mas mabuti pa sana kung sinabi nitong maganda siya. Medyo naiinggit si Song Qiao dahil si Xuqiao at Han Rufei ay napakalapit at hindi siya makasingit. Labis siyang nagalit at nakadama lamang ng kakaiba. Si Xuqiao ay labis na natuwa dahil sa wakas ay pinayagan siyang manatili sa provincial team at sa sobrang tuwa ay niyakap niya ang coach. Si Han Rufei, ang nagdala kina Song Qiao at Xuqiao upang maglibang buong hapon. Nakita ni Dukai si Xuqiao ngunit walang sinabi. Tiningnan ni Xuqiao ang bulaklak sa kamay nito, pagkatapos ay tiningnan ang magkatulad na bulaklak na nakalagay sa bintana at pagkatapos ay yumuko upang
maglaro sa cellphone. Tinawag ni Xueqiao si Han Rufei at nagbayad ng paunang RSB, 1,200 sa rest, 2,000 na utang niya. Sa wakas ay gumaan ang kanyang loob. Alam ni Han Rufei na kung hindi niya tatanggapin ang perang ito, palaging magiging hindi komportable ang loob ni Xueqiao, kaya't napilitan siyang tanggapin ito. Lihim na kinuha ni Dukay ang bulaklak ni Xueqiao at ibinigay sa kanyang kasama sa kwarto. Naramdaman ni Han Rufei na ang taong ito ay talagang nakakainis. Halos mag-away silang dalawa, mabuti na lang at hinila ni Song Qiao ang dalawa palabas, iniiwasan ang isang away. Si Dukay, sa katunayan, gustong makipag-ugnayan sa senior na ito, ngunit natatakot ito sa kanya, aya't medyo nawalan siya ng balanse. Nang makita niyang umalis na silang lahat, tahimik niyang itinulak ang bulaklak sa ilalim ng kama gamit ang kanyang paa. Sinabi ni Peng Zhendong kay Xueqiao na kung nasa yugto ng pagsasanay para sa kompetisyon, kailangang maging tahimik at subukang huwag abalahin ang senior. Tila alam na rin ni Xueqiao na napakasipag ng senior at hindi niya gustong makaapekto dito, kaya't pumayag siya. Si Xueqiao ay pinuri ng coach habang nagsasanay at pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya nang matapos ang klase. Hinanap ni Xueqiao ang coach, tinatanong kung bakit hindi siya pinapayagang mag-relay. Ang coach ay naramdaman na hindi matatag ang pangunahing kasanayan ni Xueqiao at nais niyang patuloy itong magsanay pa. Narinig ni Xi Jiaxin na si Han Rufei ay may takot sa kanyang puso na isang kahinaan, kaya kusa siyang nagsabing maaari niyang punan ang posisyon at kunin ang pagkakataong ito. Ito ay nag-alala kay Xueqiao na baka maghiganti si Xi Jiaxin kay Han Rufei. Inutusan ni Xi Jiaxin ang kanyang mga kasamahan na sadyang banggain si Han Rufei, ngunit hindi niya inaasahang naunahan pa siya ni Han Rufei. Hindi balanse ang dalawang koponan at nag-away sila nang matuklasan ito ng coach. Ang tatlong ito ay pinatawan ng parusang grupo. Nangako si Xi Jiaxin sa coach na hindi na siya magdudulot ng gulo at makikipagtulungan pa kay Han Rufei. Nagtitiis sa kahihiyan para sa kanyang sweldo. Alam ni Han Rufei na si Xueqiao ay labis na nag-aalala sa kanyang kinabukasan, ngunit alam din niyang hindi siya magaling makipag-ugnayan, kaya't hindi siya makasama sa mga relasyon at ayaw niyang piliting makisama. Si Xueqiao ay nagpunta upang hanapin si Xi Jiaxin at bigla niyang nakita itong bumibili ng bulaklak. Naramdaman niyang masyadong mahal ang presyo, kaya hinila niya ito upang gumawa ng isang palumpo ng bulaklak. Narinig ni Xueqiao na nagtitipid si Xi Jiaxin upang makapagbayad ng matrikula ng kanyang kapatid na babae at labis siyang naanti. Narinig ni Xi Jiaxin na tinutulungan siya ni Xueqiao upang humingi siya ng tawad kay Han Rufei. Bagaman medyo hindi siya kumbinsido, pumayag pa rin siya. Sinabi ni Xueqiao kina Han Rufei at Song Qiao na kumanta at inanyayahan din ang senior at lahat na sumama. Inimbitahan ni Xueqiao ang lahat na lumabas at magsaya. Nakasuot siya ng napaka-eleganting damit, ngunit pinuna pa rin siya ni Song Qiao. Nadama ni Xueqiao na talagang nakakabahala ang ihi ni Song Qiao. Nang handa na ang lahat na umalis, dahan-dahang dumating si Xi Jiaxin. Ang kanyang buhok ay nakatayo na parang feather duster. Naramdaman ng lahat na siya ay masyadong mapagpakita. Maraming tao sa parke noong linggo. Ang grupo ay nagtulakan papasok. Habang ang lahat ay nagbibisikleta, gusto ni Song Qiao na ipakita ang kanyang mahahabang binti, kaya't nagpa siya siyang tumakbo. Hindi niya inaasahang napakalayo na ang agwat nila. Xi Jiaxin at Han Rufei ay nag-ihaw ng karne ng magkasama, mukhang napakaayos. Ito ay labis na nakapagbigay aliw kay Peng Zhendong. Sa wakas, nagkaayos na ang dalawang ito. Si Xi Jiaxin ay naglaro ng truth game, naghahanap ng ilang pagkakataon na ligawan si Peng Zhendong. Inisip din ni Han Rufei si Xueqiao na gustong kumanta siya, kaya kumanta silang magkasama. Lahat ay masaya. Si Xi Jiaxin ay hindi na nag-atubili pa at formal na humingi ng tawad kay Han Rufei sa harap ng lahat. Ito ay nagbigay kay Peng Zhendong ng ibang pananaw sa prangkang binata na ito. Tinanong ni Han Rufei si Xueqiao kung gwapo ba siya. Sa tuwa niyang narinig ang sagot ni Xueqiao. Si Xueqiao ay bumalik sa team training, ngunit bumaba ang kanyang performance. Siya ay tinawag ng coach para sa isang pribadong usapan, at siya ay lubos na nadismaya. Sina Dukay at Xueqiao ay tinawag para mag-cooperative training. Napakakomplikado ang damdamin ng dalawa. Si Xueqiao ay lalo pang natatakot. Nang harapin niya ang nakababata niyang kapatid, nanginginig siya ng husto. Si Xueqiao ay maaari lamang magtiis at magsanay kasama ang kanyang nakababata na kapatid. Sinabi ni Dukay kay Xueqiao na inutusan siya ng lola na lumayo sa taong ito. Pinigilan ni Xueqiao ang kalungkutan sa kanyang puso, at sa wakas ay hindi na nakapagpigil sa galit at itinumba si Dukay. Si Dukay ay humiga sa lupa, nagkunwari na humihinga ng mabigat at nagtatangkang mangikil. Gusto ni Xueqiao na ipagtanggol siya ng coach, ngunit hindi niya inaasahang napagalitan pa siya ng coach. Si Dukay ay bumalik sa dormitoryo at kumain ng inihaw na sausage na dala ng lola. Pinayuhan siya ng kanyang mga kasama sa kwarto, ngunit hindi siya nakinig, iniisip na masyado silang mapamahiin. Hindi inaasahang nang mag-check up kinabukasan, natuklasan na may ilang sangkap na lumampas sa pamantayan. Tinawag siya ng coach sa opisina at pinagalitan. Sinabi ng coach kay Dukay na malapit na ang kompetisyon at kung hindi siya magsiseryoso sa pagsasanay, wala na siyang pag-asa sa hinaharap at lalong hindi siya makakasali sa provincial team. Nadama ng coach na ang batang lalaki na ito ay talagang hindi pa naghihinog, na palaging binabanggit ang kanyang lola. Nang mapagalitan si Dukay ng coach, nalaman ito ng lola at sinisi si Xueqiao. Iniisip na sinaktan ni Xueqiao ang kanyang apo. Si Dukay ay hindi nakarapat-dapat manatili sa team. Nakita ni Xueqiao na hindi makatwiran ang lola at pinipilit ang coach na medyo hindi na ito makatiis. Ay kusang loob na nagsabi sa lola na handa siyang ibigay ang kalahati ng kanyang premyong salapi para sa allowance nito at para umalis na
ito doon. Masakit niyang sinabi na tatalikuran na niya ang kanilang relasyon pagkatapos nito. Hindi niya inaasahang tanging pera lang ang nasa isip ng lola at ayaw na niyang tanggapin ang apo na ito. Sa wakas ay naintindihan ng coach kung bakit si Sukyao ay nagsisikap na kumita ng pera. Nang makita niyang umalis si Sukyao, dali-dali niyang sinabi kay Han Rufei na sundan ito. Naramdaman ni Sukyao na napakaswerte niya na dinala siya ng kanyang inapalayo roon dahil kung hindi, magiging ordinaryo lang din siya tulad ng kanyang nakababata na kapatid. Walang kikong-ki sa buhay. Sa ngayon, tinalikuran na siya ng mga ito. Sinabi ni Sukyao kay Han Rufei. Sinisikap niyang maging mapagpasalamat dahil nakilala niya siya rito. Kung hindi man ay hindi niya alam kung ano ang gagawin sa hinaharap at hindi magkakaroon ng magandang buhay ngayon. Nais niyang makatakas mula sa pamilyang iyon. Ngayon, gusto ni Linje na magsanay ng husto upang makapasok sa pambansang koponan upang magkaroon siya ng mas malaking mundo. Nakita ni Linje ang isang dekorasyon na hindi niya kayang bilhin kaya bumili si Nichai ng isang peres at ipinost ito sa kanyang social media. Si Fang Chao ay napakainggit nang makita niyang ganoon kalapit si Linje at Nichai, ngunit tila hindi niya natanto na gusto niya si Linje. Malaki ang pressure na ipinataw ng pamilya ni Zhu Zhao sa kanya, kaya't naramdaman niya. Minsan ang mga kamag-anak ay hindi laging mabuti. Nakita ni Lin Feng na mas masakit ang sinabi ni Linje na nagsasabing sa buong buhay niya ay ayaw na niyang makita ang taong ito. Galit din siya sa kanyang lola dahil sa pagiging masyadong mapagbigay sa kanya. Nang umalis si Lin Feng, tahimik pa rin niyang dinala ang palayok ng bulaklak na bigay ni Linje. Naalala ni Nichai ang imahe ng kanyang ina na nag-aalaga ng mga bulaklak noong nabubuhay pa siya. Humingi ng tulong si Coach Han kay Linje upang tulungan siya. Masayang niyakap ni Linje si Coach Han na nagpasaya sa kanya. Tuwing tinitingnan niya si Linje, nararamdaman ni Nichai na siya ay napakaganda. Sa panahon ng pagsasanay, madalas na naghahanapan ang dalawa. Ang relasyon ni Linje at Nichai ay nagiging mas. Si Nichai ay hindi nagsabi kay Linje na ang dekorasyon na binili niya ay magkapares, ngunit nag-aalala siya na suotin nilang dalawa ito. Sabay-sabay na nagbalot at kumain ang buong koponan ng rice dumplings. Nag-enjoy ang lahat sa pag-welcome sa bagong taon. Pagkatapos ng bagong taong, patuloy silang nag-practice ng husto. Si Nagao Kai at Zhao Jinding ay bumalik mula sa stadium. Naisip ni Linje na pareho silang gwapo. Si Nichai ay medyo seloso at nagtanong kung hindi ba siya gwapo. Gustong-gusto ng pamilya ni Zhu Zhu na sumali ang kanilang anak na babae sa pambansang koponan. Nagpunta pa nga sila para hanapin si Coach Han at bigyan siya ng pera. Naramdaman ni Zhu Zhu na nakakahiya ang ginawa ng kanyang mga magulang. Tumayo si Zhou Zhao sa gilid at tumingin sa kanyang mga magulang na nag-aalay ng prutas kay Coach Han, ngunit tumanggi ito. Nakita niya ang kanyang mga magulang na patuloy na pinipilit si Coach Han na tanggapin ang prutas. Sa pagkataranta, napunit ang bag at nahulog ang pera sa loob. Naghinala si Coach Han na may ibang motibo ang pamilya na ito, kaya't direkta niya itong sinabi. Ito ay nakasakit sa damdamin ni Zhu Zhao at siya ay naramdaman na hindi komportable, kaya't hinila niya ang kanyang mga magulang palayo. Naramdaman ni Zhu Zhu na binibigyan siya ng kanyang mga magulang ng sobrang pressure at sinabi sa kanila na huwag na silang pumunta sa lugar na ito. Gayunpaman, inakala ng kanyang mga magulang na sila ay mapagbigay at nag-aalay ng pera sa guro, kaya't sila ay naramdaman na hindi marunong magpasalamat ang guro. Nakita ni Zhu Zhu na binabati ng kanyang kaibigan ang kanyang mga magulang, kaya't hinila niya ito palayo at ayaw niyang pansinin ang kanyang mga magulang. Si Zhu Zhu ay nakipag-ugnayan sa isang master sa koponan at ang dalawa ay magkapantay. Si Zhao Jinding ay malinaw na may kakayahang hindi dapat balewalain. Sa isang maikling panahon, ang dalawa ay sa wakas ay nagkaroon ng malaking agwat. Si Zhu Zhao ay hindi nasiyahan sa kanyang pagganap. Pagkatapos ng laro, naramdaman niyang masakit ang kanyang binti. Sa simula, hindi nakita ni Linje ang mga kasanayan ni Zhao Jinding at inakala niya siya ay malalampasan, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay malalampasan ni Zhao Jinding. Kumanga si Linje na si Zhao Jinding ay talagang isang master. Ang pambansang koponan ay talagang naiiba. Malubha ang pinsala sa tuhod ni Zhu Zhao. Pinayuhan siya ng doktor na operahan sa lalong madaling panahon, ngunit ang kompetisyon ay nananatili sa kanyang isipan. Nais niyang pumasok sa pambansang koponan, kaya tumanggi siyang operahan at sinabing gusto niya ng konserbatibong paggamot. Sinabi ng doktor na kung pipiliin niya ang konserbatibong paggamot, kailangan niya ng 3 buwan. Naisa na ni Zhao Jinding na bumisita kay Zhu Zhao sa dormitoryo, ngunit tumanggi siya. Nakita ni Nichai si Linje at naramdaman niya na mayroon siyang kakaibang aura. Patuloy siyang nakatitig sa kanyang nakatatandang kapatid at ito ay nakakainis kay Nichai. Nang binigyan siya ng nakatatandang kapatid ng papel, ginawa niya itong bola. Pagkatapos ng mga matitinding laban, lahat ay nakapasok sa Olympics na gaganapin sa kanilang home court. Si Coach Han ay masaya para sa kanyang mga estudyante. Sinabi ni Coach Han sa lahat na sa 500 metro na kompetisyon na ito, ang mga makakaangkop lamang sa bagong paraan ng pagsisimula. Lamang ang mananalo laban sa mga kalaban, kaya't magsanay ng husto. Si Zhu Zhu ay medyo hindi balance at naramdaman niya na noong pumasok siya sa koponan ni Coach Han, si Coach Han ay hindi gaanong matyaga sa kanya tulad ng pagiging matyaga niya kay Linje. Ngayon na pumasok na si Linje, si Coach Han ay napakadedikado sa kanya at binibigyan siya ng basic training at maraming magagandang pagkakataon. Naramdaman niya na ito ay medyo hindi patas. Si Coach Han ay hindi nakapagsalita. Sa katunayan, hindi rin niya napansin ang mga detalyeng ito. Bumalik si Linje sa dormitoryo sa gabi at nalaman niya na masakit ang kanyang binti. Sinabi ni Nichai kay Linje na magpahinga ng mabuti. Sinabi ni Linje na okay lang siya. Isang araw na pahinga
niya at pagkatapos ay magpapatuloy sa pagsasanay. Pagbalik niya, nalaman niyang dumating si Huang Han upang dalhan ng pagkain ang kanyang nakatatandang kapatid, ngunit tumanggi ito. Sinabi ni Huang Han na hindi siya susuko at magpapatuloy sa susunod na pagkakataon. Si Fang Chao ay patuloy na nagpaparamdam kay Lin Je, ngunit hindi siya nakikinig sa kanya at sa halip ay nag-aalala siya kay Ni Chai. Mayroon siyang isang kakaibang pakiramdam sa loob. Sa ganitong paraan, si Lin Je ay pinayagan na sumali sa kompetisyon ng pambansang koponan. Siya ay masaya at agad na tinawagan ang kanyang guro. Kinausap ni Zhu Zhao si Coach Han ng pribado at sinabing, "Matagal nang gumaling ang aking pinsala. Bakit hindi mo ako pinapayagan na sumali sa Olympics?" Nang tumanggi si Coach Han, si Zhu Zhao ay sinabi na ito ay maaaring ang huling pagkakataon na siya ay sasali sa isang kompetisyon, kaya't mayroon siyang isang pagnanasa. Narinig ni Zhu Zhao si Coach Han na patuloy na nagsasalita tungkol sa kanya at alam niya na nagmamalasakit si Coach Han sa kanya, ngunit siya ay 21 taong gulang na ngayon at gusto niyang sumugal upang wala siyang pagsisisi. Nakita ni Coach Han na si Zhu Zhu ay matigas ang ulo, kaya't pumayag siya ng may pag-aatubili. Narinig ni Chai na gusto ni Zhu Zhu na tulungan siyang ayusin ang kanyang mga galaw at hindi siya nagsalita ng marami. Sinabi ni Zhu Zhao kay Chai na mula noong bata pa siya, gusto na ng kanyang mga magulang na sumali siya sa pambansang koponan, kaya't siya ay pinalaki na maging isang taong may mataas na pangarap. Mula nang pumasok siya rito, gusto niya nang manalo ng gintong medalya. Si Chai, nang makita ang kanyang mga magulang, alam niyang gusto nilang umalis siya sa koponan. Si Lin Je at Fang Chao ay labis na nag-aalala para kay Chai. Si Chai ay nanatiling tahimik. Sinabi ni Chai sa kanyang mga kaibigan na sa kanyang mga magulang, kaya niya lang magpaliban at maghintay hanggang matapos ang kompetisyon bago sumali sa pambansang koponan. Naramdaman ni Lin Je na ang pagpapaliban ni Chai at hindi pagharap sa kanyang mga magulang ay hindi ang tamang paraan, kaya't nakaisip siya ng isang ideya. Ginamit niya ang isang computer upang i-project ang lahat ng mga kaganapan at mga tagumpay na nasalihan ni Chai mula nang pumasok siya sa sports academy hanggang ngayon, upang makita ng kanyang mga magulang ang proseso ng paglago ng kanilang anak sa mga nakaraang taon at ina rin ang pagsisikap at passion na ibinigay ng kanilang anak para sa aktibidad na mahal niya. Na umaasa na mag-isip sila ng mabuti tungkol kay Chai at igalang ang desisyon ng kanilang anak. Ginamit ni Lin Je ang lohika at damdamin upang kumbinsihin sila. Si Gao Kai, bilang isang miyembro ng pambansang koponan, ay kusang loob na tumayo at sinabi na ang pagtrato sa pambansang koponan ay napakabuti. Ang ina ni Chai ay malinaw na naantig nang makita ito. Sa katotohanan, lahat ng magulang ay umaasa na magiging mabuti ang kanilang mga anak. Ayaw lang nilang maglakbay ang kanilang mga anak sa maraming paikot-ikot na daan, kaya't sila ay mailabis na inaasahan sa kanilang mga anak. Sa makatuwid, hindi nila pinansin ang nararamdaman ng kanilang mga anak. Sinabi ni Chai sa kanyang mga magulang na masaya siya sa kanyang buhay doon at sinabi rin niya na nakamit niya ang maraming tagumpay sa mga nakaraang taon. Ang mga magulang ni Chai, nang marinig na nakamit ng kanilang anak ang mga kahanga-hangang tagumpay sa mga nakaraang taon, naramdaman nila na hindi nila gaanong pinapansin ang kanilang anak, na siyang dahilan kung bakit sila ay nagiging mapanghimasok sa pagsasanay ng kanilang anak. Nang makita nila na ang kanilang anak ay lumalaki at masaya dito, sinabi nila na kung ang kanilang anak ay makapasok sa pambansang koponan, susuportahan nila ang kanilang anak na magpatuloy sa pag-aaral dito. Si Chai ay masaya dahil malaki ang tulong na ibinigay sa kanya ni Lin Je. Sa wakas, nakatakas din siya sa pressure mula sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Lin Je kay Chai na si Senior Gao Kai ang gumawa ng presentasyon, kaya't sinabi niya kay Chai na bayaran ang lahat ng mga gasto sa paglalakbay at mga gasto sa presentasyon. Si Zhu Zhao ay nagsasanay. Naririnig ang pag-uusap ni Chai at Lin Je. Nalaman niyang sinabi ni Chai kay Lin Je ang bagay na natanto niya sa kanyang sarili. Siya ay galit na galit. Nilinis niya ang kanyang kagamitan sa pagsasanay at umalis. Sa hapagkainan, inanyayahan niya si Huang Han na umupo sa tabi niya. Siya ay mayroong matinding pagkamuhi sa mga taong kasama niya. Hindi napansin ni Chai na nasaktan niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Nang tanungin niya ang kanyang nakatatandang kapatid tungkol sa kagamitan sa pagsasanay, tumanggi siya. Nang mahanap ni Chai ang kanyang kagamitan sa pagsasanay, dumating si Lin Je at kinuha ang kanyang sapatos. Biglang naisip ni Chai na mayroong mali sa mga sapatos na iyon. Si Lin Je ay nasa arena na, kaya't imposibleng pigilan siya. Ang tanging magagawa niya ay ipagdasal na walang mangyari kay Lin Je sa arena. Alam ni Chai na dinaya ni Zhu Zhao ang mga sapatos. Si Zhu Zhu ay malapit nang matapos, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa daan. Ibinunyag ni Chai ang pagpapalit ng sapatos ni Zhu Zhu at binalaan ang kalaban na huwag nang magtangkang gumawa ng masama. Naramdaman ni Zhu Zhu na si Chai ay hindi rin tama. Ang karanasang ibinahagi niya sa kanya ay ibinunyag sa isang ikatlong tao. Siya ay labis na nabalisa at ang taong ito ay ang kanyang kalaban. Si Huang Han ay malubhang nasugatan sa kompetisyon, ngunit alam niyang aalis si Zhu Zhao sa koponan, kaya't nagmadali siyang bumili ng regalo at ipinadala ito sa pamamagitan ng kanyang mga kasamahan. Alam niya na si Zhu Zhao ay labis na nabalisa. Hiniling niya sa kanyang mga kasamahan na kumbinsihin siya. Binuksan ni Zhu Zhao ang regalo ni Huang Han at sinabi na hindi na siya makakapasok sa pambansang koponan, kaya't hindi na siya makakasama sa kanya sa laban. Kung hindi sila magiging magkasintahan, maaari ba silang maging magkaibigan? Nagpaalam si Zhu Zhao kay Huang Han. Ayaw ni Huang Han na umalis siya at natatakot na hindi na sila magkikita sa hinaharap. Si Zhu Zhu ay nagpasalamat kay Huang Han sa kanyang katapatan sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi rin napigilan ni Huang Han ang kanyang luha. Ito ay maaaring ang huling pagkakataon na sila ay magkikita. Sina Fang Chao, Lin Je at Chai ay naglakbay. Inakala ni Fang Chao na sasakay sila ng bus, kaya't masayang siyang sumakay sa bus muna. Hindi niya inaasahan na siya ang maiiwan. Si Chai ay naghanda ng isang napaka-espesyal na regalo para kay Lin Je. Nais ni Lin Je na subukan ang laro ng pagtapon ng singsing, ngunit
ngunit ito ay napakamahal. Alam ni Chai na gusto ni Linje ang pink na stuffed animal, kaya't bumili siya ng maraming singsing upang itapon. Sa ganoong paraan, natamaan niya ito. Si Linje ay masaya. Ito ang pinaka-espesyal na regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Bumalik ang dalawa sa dormitoryo at hindi sila makatulog nang naaalala ang nangyari. Ang tatlong sina Linje ay bumalik sa kanilang mga tahanan. Narinig ni Fang Chao ang sinabi ng kanyang ama na nag-aalaga sila sa isa't isa, ngunit hindi siya umamin. Sinabi niya na hindi siya inalagaan ng dalawa, ngunit sa halip ay tahimik na iniwan siya ng dalawa at umalis. Ang ina ni Fang Chao ay nag-aalala ng magkasama ang tatlo. Kung nalaman ni Linje na parehong may gusto sa kanya ang dalawang lalaki, hindi niya talaga alam kung ano ang pipiliin ng tatlo sa kanila. Malamang masaktan din ang kanyang anak. Dumating si Chai at agad na nagpadala ng hamon sa kanyang nakatatandang kapatid na sinasabing tiyak na mahahamon niya siya. Masayang binati ni Dongluo si Linje. Masiglang binati din ni Linje ang kanyang mga kasamahan sa kwarto. Naisip ng kanyang mga kasamahan sa kwarto na ang babaeng ito ay napakagiliw at masigla. Narinig ni Fang Chao ang kwento ng kanyang kasama sa kwarto tungkol sa panliligaw sa mga babae at kinuha ang spark sa sparkling. Naramdaman niya na medyo nakakatawa ito. Patuloy siyang pinagtawanan ang lalaking ito. Ang mga damit ni Chai ay nabaliktad ni Fang Chao pagkatapos niyang tiklupin ang mga ito. Dumating si Gao Kai sa dormitoryo ng kababaihan at sinabi sa mga babae na bukas ng umaga ay magkakaroon ng fitness test at kung hindi sila makapasa, hindi sila magkakaroon ng matataas na tagumpay. Nakita ni Gao Kai na si Chai pagkatapos ng fitness training ay ang tanging bagong estudyante na hindi nahulog. Naramdaman niya na ang batang lalaki na ito ay medyo hindi pangkaraniwan. Si Li Haifeng ay naging coach ng pambansang koponan kaya't maingat niyang pinagmasdan ang bawat mag-aaral. Tinawag niya ang tatlong sina Fang Chao upang maingat na suriin ang kanilang fitness at sinabihan silang magpatuloy sa pagsasanay. Si Chai ay ipinare sa pagsasanay kasama ang ibang mga babae. Si Linje ay nalungkot nang marinig niya ito. Narinig din niya ang sinabi ng coach na gayahin niya ang mga kasanayan ng isa pang nakatatandang kapatid. Mas naramdaman niya na mas kaunti ang pagkakataon na makita si Chai, kaya't medyo nawala ang kanyang konsentrasyon sa panahon ng pagsasanay. Hindi niya inaasahan na mahuhulog siya at masaktan ang kanyang binti. Si Chai ay labis na nag-aalala para kay Linje. Dinala niya siya sa ospital at tinulungan siyang buod ang mga kasanayan ng kanyang nakatatandang kapatid upang mas mabilis na maunawaan at bumuti si Linje. Ang paraan ng pagtingin ni Chai kay Linje ay talagang puno ng pagmamahal. Ngayon, tila natuklasan ni Linje na mayroon siyang isang hindi maipaliwanag na damdamin para kay Chai. Narinig ni Fang Chao na nasaktan si Linje at siya ang huling nakakaalam. Bukod pa rito, narinig lang niya ito mula sa kanyang mga kasamahan sa kwarto. Hindi niya maiwasang maramdaman na medyo bigo. Si Gao Kai ay medyo masama, ay gustong sirain ang relasyon ni Fang Chao at ng iba pa, ngunit hindi siya nagtagumpay. Mukhang mayroon siyang kaunting hindi pagkakasundo kay Chai. Tinitigan ni Linje ang kanyang nakatatandang kapatid na kinakapanayam. Ito ay medyo nakakainis kay Chai. Patuloy siyang nagpapakita ng kanyang ngiti sa harap ni Linje. Si Chai at ang kanyang babaeng kasamahan sa koponan ay nagbigay ng panayam. Ang babaeng kasamahan ay malinaw na medyo kinakabahan, ngunit nang makita niya ang kanyang kasama, siya ay nakaramdam ng kaluwagan at mumiti ng napakatamis. Ito ay labis na nakasakit kay Linje nang makita niya ito. Napansin ni Fang Chao ang mood ni Linje at tumakbo siya upang aliwin siya. Sumang-ayon din si Fang Chao. Sinabi niya na sina Chai at ang babae ay talagang magkapareha. Napansin ni Chai na kakaiba ang ugali ni Linje kamakailan. Tinanong niya kung bakit siya kumakain ng maraming kanin, ngunit galit na kinuha ni Linje ang kanin at umalis. Narinig ni Linje na hindi kailangang makipagkompetensya ni Wei Wei upang makapasok sa pambansang koponan at maaari pa siyang makapasok sa internasyonal na koponan sa hinaharap kaya't humanga siya. Si Shan Shan ay masayang sumunod kay Wei Wei na patuloy na nagtatanong kay Han. Si Wei Wei ay naglingkod ng maingat. Naramdaman ni Linje na ito ay masyadong labis. Naramdaman ni Shan Shan na masaya ang paggawa nito. Nais ni Linje na tanungin si Wei Wei kung mayroon na siyang kasintahan, ngunit biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Shan Shan. Naramdaman niya na si Linje ay nananiktik ng impormasyon mula sa kanya. Nakita ni Linje ang kanyang mga nakatatandang kapatid na babae na nagsusuri ng mga kasanayan sa skying ng mga magagaling na manlalaro. Naramdaman niya na siya ay nasa isang route. Sinabi ni Linje sa kanyang nakatatandang kapatid na akala niya ay mas bibilis siya kung siya ay magkakaroon ng timbang. Ngunit sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid na hindi ito naugnay sa timbang. Sinuri niya ang kanyang timbang at nalaman niya na tumaas ito ng 6 na kilo, kaya't sinubukan niyang magpapayat. Si Linje at Chai ay sumama sa lahat upang sumali sa kompetisyon. Nais ni Coach Lee na mahanap ng lahat ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng kompetisyon na ito at magpatuloy. Nang dumating sila sa lugar ng kompetisyon, sila ay pagod na pagod. Si Linje ay nakaupo sa sofa at malapit nang makatulog. Dumating si Chai at nakita si Linje na malapit nang makatulog, kaya't masaya siyang umupo sa tabi niya at nagtanong kay Linje kung bakit siya umiiwas sa kanya nitong mga nakaraang araw. Hindi sumagot si Linje, ngunit sinabi niya na sa mga araw na ito, kailangan niyang mahanap ang kanyang direksyon upang umunlad upang mas bumuti pa siya. Tahimik na umalis si Chai. Naisip ni Linje na naaalala niya ang kanyang kalaban. Sa kanyang panaginip, naalala pa rin ni Linje ang mga salita ni Coach Lee sa kanya. Sinabi niya sa kanyang gayahin ang kanyang nakatatandang kapatid at ituring ito bilang isang pagsasanay at sa huli ay manatili sa pambansang koponan bilang isang support trainer. Sa katunayan, siya ay labis na hindi nasiyahan. Gusto niya pang magsikap. Lihim na kinuha ni Fang Chao ang isang larawan ni Chai habang ang lahat ay nagpapahinga. Ay masayang tumawa nang nalaman niyang sa wakas ay nakakuha siya ng isang napakagandang larawan. Tinanong ni Chai si Linje kung sino ang makakasama niya sa kompetisyon bukas. Hindi sumagot si Linje, ngunit sinabi niya na siya ay abala at kailangan niyang magpahinga. Naintindihan talaga ni Chai si Linje. Alam niya na iniiwasan siya nitong
nitong mga nakaraang araw, kaya't ngumiti lamang siya at hindi nagsalita. Sa araw ng kompetisyon, si Linje ay itinulak at nahulog ng isang tao. Nakita ni Linje na nagrereklamo si Coach Lee para sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan ito ng referee. Naramdaman niya na ito ay napaka-hindi patas. Ngunit nang marinig niya si Coach Lee na nagsasabing walang ganap na hustisya sa arena, at nang makita niya ang kanyang kalaban na pinagtatawanan siya, tahimik na nagdesisyon si Linje sa kanyang puso. Sa susunod, kailangang manalo sa kompetisyong ito. Ang naging resulta ng paligsahan ay labis na hindi maganda. Si Coach Lee ay nakadarama ng kaunting pagkadismaya. Ang kalooban ng lahat ay mabigat. Dahil sa takot sa kanyang puso, si Nizi ay patuloy na nasa huling pwesto. Natatakot ang lahat na malungkot siya, at siya pa naman ang pinuno ng koponan. Ang resulta ng laro ay siya ang nasa huli. Ang pagkakaiba sa kanyang damdamin ay maaaring napakalaki. Alam ni Linje na hindi komportable si Nizhai, kaya iniwan niya ang ibang mga kaibigan, hinila siya sa isang tabi, upang sabihin niya ang laman ng kanyang loob. Marahil ito ay magiging mas mabuti. Hindi inaasahan, sinabi ni Nizi na mayroon siyang takot sa kanyang puso. Kahit kailan ay hindi siya makasulong ng buo. Pinagtatawanan siya ng lahat. Sa totoo lang, siya ay isang napakaduwag na tao. Alam ni Linje na si Nichai ang may pinakamabigat na iniisip sa kanilang lahat, kaya minsan kailangan niya itong intindihin. Si Fang Chao, na nag-aalala para kay Linje, ay hindi inaasahang nakita ang kanyang matalik na kaibigan na yakap ang dalaga. Masakit sa loob ni Linje, kaya tahimik siyang umalis dala ang mga gamit sa kanyang kamay. Pagbalik sa dormitoryo, napagtanto niya na isa siyang hangal. Nakita ng lahat ang damdamin sa pagitan nilang dalawa. Siya lang ang tanging ganoon kahangal. Noon lang niya natuklasan na may gusto na pala siya kay Linje, na hindi niya halos mapaniwalaan. Nagtanong si Fang Chao kay Nichai habang nasa kantin. Bakit siya hinarangan ni Linje? Nang marinig niya mula sa kanyang matalik na kaibigan na nais siyang aliwin ni Linje, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Fang Chao. Narinig ni Nichai kay Coach Lee na hindi nagpapakain ang pambansang koponan ng mga taong walang ginagawa, kaya handa na siyang maalis. Lumapit si Fang Chao kay Linje at sinabing tinawag ni Coach si Nichai kanina. Naramdaman ni Linje na may mali, kaya nagmamadali siyang pumunta sa coach's office. Noon lang napagtanto ni Fang Chao na baka matanggal ang kanyang matalik na kaibigan. Nang dumating ang lahat doon, nalaman nila na hindi pala nagtatanggal ng kahit sino ang coach. May malaking multo sa puso ni Nichai. Si Fang Chao, ramdam niya na talagang napakahina ng kapatid na ito. Pakiramdam ni Fang Chao na masyadong duwag si Nichai. Isa lang naman ang nilampasan sa court, pero bakit kailangan pang maging ganito kahina? Talagang nakakainis. Galit na galit si Nichai. Tinulak pa ni Fang Chao at sinubukan siyang pukawin ng mga salita. Sa isang iglap, nakapagsalita din siya ng masakit. Hindi nagalit si Fang Chao, kundi ngumiti, at natuwa siya na nagalit sa kanya si Nichai kanina. Ipinapakita nito na itinuturing na siyang pamilya ng kanyang kapatid at hindi na nagpapakita ng formalidad. Sa wakas, ipinakita na rin ang kanyang masamang ugali. Inihayag ni Coach Lee Haifeng na sina Fang Chao at Linje ay parehong nakapasa sa kompetisyong ito. Ngunit pakiramdam niya na ang psikolohikal na multo ni Nichai ay tanging siya lang ang makakatalo at walang makakapigil dito. Bukod pa rito, napakatalino ng batang ito. Minsan, ang pagiging masyadong matalino ay hindi maganda. Narinig ni Linje na sinabi ng kanyang senior na may gusto siya kay Nichai. Naramdaman ni Linje na imposible ito. Magkakapatid sila mula pagkabata, kaya sila nagkakasundo, at ganoon din kay Fang Chao. Hindi rin nagpatalo si Linje at tinanong ang senior kung may gusto ito sa senior brother na Hoin. Sinabi naman ng senior na ang nararamdaman lang niya para kay Gao Kai ay damdamin ng magkaklase. Naramdaman ni Linje na kung hindi maglakas loob si Nichai na lampasan ang iba, mas mabuting panatilihin na lang niya ang pantay na bilis sa gitna at doon na lang sila lampasan. Si Linje, bigla niyang napansin na may isa na namang senior ang aalis. Medyo nalungkot siya, ngunit nang marinig niyang sinabi ng senior na gusto niyang magbigay ng mas maraming magandang resources para sa iba na mas nangangailangan, naantig si Linje sa kagandahang loob ng senior. Naramdaman niyang hindi niya lubos na naunawaan ang pagkatao ng senior noon. Inihatid ni Linje ang senior sa kotse at umalis. May kaunting kawalan din sa kanyang puso. Ang mga taong kasama niya araw-araw ay sunod-sunod na umaalis. Napakabagsik ng kompetisyon dito. Tanging ang mga may kakayahan ang mananatili, kaya para sa lahat, ang bawat araw at bawat buhay ay napakahirap na mga araw. Natuwa si Coach Han nang makitang bumalik si Linje. Nang makita niyang yakap siya ni Linje, biniro niya ito. Ngayon, tumaba si Linje. Natuwa si Coach Han nang makitang nakabalik na ang lahat ng kanyang mga estudyante. Naghihintay si Nichai kay Linje sa labas ng dorm. Nakita ni Linje na hindi na naman nag-aaral ng laro si Nichai at naramdaman niyang hindi nito ginagamit ng tama ang oras. Naramdaman naman ni Nichai na maaari siyang mag-aral ng laro kahit kailan at ang hadlang lang niya ay ang psikolohikal na problema na hindi malulutas sa magdamag. Naramdaman ni Linje na magkaiba ang daan paakyat at pababa ng bundok. Talagang nakakapagod ang umakyat. Umalis na lang si Zuzao sa lahat. Nalulungkot ang lahat. Bukod pa rito, nakita ni Linje kung gaano kasigasig ang senior brother habang nanliligaw sa senior sister. Ngayon na umalis na ang senior sister, bakit siya biglang nalungkot? Hindi lahat ay maaaring manalo ng kampeonato. Kailangan bang magutom ang mga hindi nagwagi ng kampeonato? Hindi lang talaga maunawaan ni Zuzu. Napakalakas ng kanyang pagkamakasarili, kaya nakaramdam siya ng hiya at sa huli ay piniling umalis. Pagpasok ni Nichai, agad niyang napansin na umalis na ang senior brother. Pumasok siya at tinanong si Linje kung ano ang sinabi ng senior brother. Sinabi lang ni Linje na may ilang bagay lang tungkol sa pangarap ang sinabi ng senior brother sa kanya. Habang nag-uusap silang dalawa
dalawa, hindi napansin ni na Linje at ni Chai si Fang Chao na nasa labas na nakita ang napakalungkot niyang kalooban. May hawak pa siyang dalawang singkot kidhi, tanghulo, sa kanyang kamay. Pinaalis ni Fang Chao si ni Chai. Inanyayahan si Linje na lumabas kasama siya at sinabihan itong magtago ng sekreto. Agad namang pumayag si Linje. Pagbalik ni Fang Chao sa dorm, sumubok siya ng mga damit, nakahanap ng isang napakaganda at lumabas. Naramdaman ni Chai na may kakaiba sa taong ito. Nang aayusin na sana niya ang kanyang gamit para lumabas, napansin niyang umalis na sina Linje at Fang Chao at hindi pa siya isinama. Dinala ni Fang Chao si Linje sa shopping mall sa ilalim ng dahilan na kailangan niya ng tulong ni Linje sa pagbili ng damit para sa kanyang ina, kaya siya lang ang inimbitahan niya. Ngunit habang namimili sila, napansin niyang hindi nagsasalita si Linje. Naramdaman ni Fang Chao na may mali. Sinabi ni Linje kay Fang Chao na dati, ang pag-iisip lang niya ay kumita ng pera. Mabuti na ngayon at marami siyang taong mahal na hindi niya kadugo. Mas masaya ang buhay niya ngayon. Hinaplos ni Linje ang ulo ni Fang Chao at sinabing hanggat mayroon siyang makakain, hindi niya hahayaang magutom si Fang Chao, na ikinatuwa ni Fang Chao. Pagbalik ni na Fang Chao at Linje, nakita nila na kinuha na ni Coach Han si Ni Chai. Naramdaman ni Fang Chao na baka mapagalitan si Ni Chai. Tahimik na nakinig si Linje sa labas ng pinto at nalaman na may problema si Ni Chai sa skating at malaki ang posibilidad na hindi siya makasama sa pambansang koponan. Nag-alala na talaga siya. Ngayon na narinig niya ang usapan sa pagitan nila ni Coach Han, lalo siyang nag-alala. Tinanong ni Chai si Coach Han kung hanggang kailan siya pananatilihin ni Lee Haifeng sa koponan. Naramdaman ni Coach Han na napakahirap sagutin ang tanong na ito. Hindi rin niya alam. Paglabas ni Chai mula sa opisina ni Coach Han, nakita niya si Linje doon. Hindi umiwas si Linje at diretsahang sinabi sa kanya na pinakinggan niya ang kanilang pag-uusap. Nang marinig ni Chai na gusto siyang tulungan ni Linje sa pamamagitan ng paglapit kay Coach Lee Haifeng, agad niya itong tinanggihan. Sinabi niyang ayaw niyang magkautang na loob si Linje kay Coach Lee Haifeng at gusto niyang siya mismo ang umayos ng kanyang sariling problema. Nagwagi ng gintong medalya sa Olympics sina Gao Kai at Wei Wei at masayang-masaya ang lahat sa pagtanggap sa kanila. Masayang tinanggap din ng sports school ang pagbabalik ng dalawang champion at naghanda ng isang maringgan na seremonya. Agad-agad, nagunahan din ang mga mamamahayag na interviewin sila. Nakatayo si Linje sa gilid at nanonood. Naramdaman na pala ito ang pakiramdam ng isang Olympic champion. Sobra siyang nananabik sa kanyang puso. Kailan kaya siya makakabalik na may gintong medalya sa Olympics? Gustong hanapin ni Chai si Gao Kai upang tulungan siyang malutas ang kanyang kahinaan. Ngunit hindi pa siya nakikisuyo sa kahit kanino, kaya ang kanyang mga salita ay napakatigas. Higit pa rito, mukha siyang napipilitan. Hindi ito pinansin ni Gao Kai. Sina Linje at Fang Chao na nakatayo sa gilid ay parehong nahihiya at nag-aalala para kay Ni Chai. Kitang-kita na humihingi siya ng tulong sa iba, ngunit ang kanyang saloobin ay nananatiling matigas na naging dahilan upang mahirapan ang isang tao na tanggapin ito. Sinabihan ni Gao Kai si Ni Chai na gumawa ng isang bagay, ngunit tinanggihan niya ito. Nang marinig niya na gusto ni Chai na tulungan siya, sadyang ginawa ni Gao Kai na mahirapan ang mayabang na junior brother na ito. Sinabihan ni Gao Kai si Ni Chai na humingi ng tulong sa coach. Kung papayag ang coach, magsanay siya hanggang sa mamatay. Pagbalik ni Gao Kai sa dorm, narinig niya ang roommate niya na nag-uusap tungkol sa taong 2022. Sila ay tumanda na, kaya ipapasa nila ang ilang kasanayan sa mga junior brother upang makapag-uwi sila ng karangalan sa bansa. Matigas namang sinabi ni Gao Kai na ang dahilan kung bakit niya tinulungan si Ni Chai ay dahil pakiramdam niya na ang batang ito ay matigas ang ulo. Gusto niya itong supilin. Mula nang malaman ang iniisip ni Linje, sinubukan ni Fang Chao na pigilin ang kanyang damdamin, ituring ang sarili bilang pamilya ni Linje. Si Ni Chai ay nagpraktis ng napakasipag kamakailan, sinisikap na lampasan ang senior brother. Hindi pinabayaan ng langit ang masisipag. Pagkatapos magpraktis, nakamit din niya ang kanyang inaasam. Natuwa din si Lee Haifeng dahil sa wakas ay nagbukas na ng loob si Ni Chai. Sa totoo lang, nagmamalasakit si Gao Kai kay Ni Chai, sadyang matigas lang ang kanyang bibig. Inisip ni Linje na makikita niya si Ni Chai at isinuot pa niya ang pinakamaganda niyang damit. Hindi inaasahang nang ihatid niya si Wei Wei para makita ang senior sister. Natuklasan niya na pinutol-putol ng mga senior sister ang video ni Ni Chai at Wei Wei habang magkasamang nagpa-practice. At sobrang tuwa pa sila sa chismis tungkol sa kanilang dalawa. Paulit-ulit na nagpaliwanag si Wei Wei na walang namamagitan sa kanila ni Chai. Narinig ito ni Linje habang nakatayo sa tabi at nabagabag ang kanyang kalooban. Pumunta si Ni Chai sa dorm ni Linje para bisitahin siya. Nakita ni Fang Chao ang dalawa sa loob habang nakatayo sa labas ng dorm at labis siyang nabagabag. Sobrang sama ng kanyang mood. Pagbalik sa dorm, nakasimangot pa siya. Narinig ni Chai si Fang Chao na sinabing hiwalay ang binili niyang regalo para kay Linje ngayong taon. Hindi ito binigyan ng halaga ni Chai at hindi pinansin, basta na lang siyang nagsabing, sige. Hindi inaasahang ang mga salitang iyon ay nagpasakit sa damdamin ni Fang Chao. Napakagaling ni Fang Chao magtago ng damdamin, kaya hindi napansin ni Linje ang nararamdaman ni Fang Chao. Para sa kanya, nararamdaman ni Chai na tila iniiwasan siya ni Linje kamakailan. Sa tuwing lumalapit siya, bigla na lang nagagalit si Linje sa kanya ng walang dahilan. Hindi alam ni Chai kung ano ang nagawa niyang mali. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nangyayari. Nakita ni Chai si Linje na nakasakay sa public bicycle sa tabi, na may galit na mukha, na para bang ang katapat niya ay isang napakasamang tao. Hindi alam ni Chai kung bakit siya nagkasala kay Linje, kaya hindi siya pinapansin ito sa loob ng maraming araw. Kaya nakaisip siya ng paraan, maghanda ng kaarawan para kay Linje sa pambansang koponan, at magbigay ng cake kay Linje sa harap ng lahat ng mga senior at junior brother para makibahagi sila. Agad namang nawala ang galit ni Linje.
Nakatayo si Fang Chao sa tabi, pinapanood ang dalawa na tinitigan ang isa't isa ng may pagmamahal at hindi niya maiwasang mainggit. Ngunit mayroong ilang damdamin na hindi niya kailanman masasabi. Sabay na naghati ng cake sina ni Chai at Linje. Tila ang lahat ng hindi magandang nangyari noon ay naglaho dahil sa cake na ito. Gayunpaman, mayroon pa ring alinlangan sa puso ni Linje. Pagkatapos ng kaarawan, hindi na nakapagpigil si Linje na tanungin si ni Chai, kung talagang itinuturing mo akong kaibigan, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagkakagusto mo kay Weiwei? Mas masahol pa ba ako kaysa sa isang kaibigan? Bukod pa rito, ang video nilang dalawa ay kumalat na ng husto sa school network at halos walang sinuman ang hindi nakakita nito. Kaya naramdaman ni Linje na ang pagiging tahimik ni Chai ngayon ay parang patago na sinasabi sa kanya na magkasama na talaga sila. Nagulat si Chai sa video na ito at agad siyang nagpaliwanag na hindi niya gusto si Weiwei. Naramdaman ni Linje na nagpapalusot pa rin ang kausap at hindi talaga siya itinuturing na kaibigan. Naramdaman ni Linje na hindi pa siya kumakain ng baboy pero nakita na niya itong tumakbo. Ang pagmamahal sa isang tao ay hindi maitatago sa mga mata. Diretsahang sinabi ni Chai na si Linje ang tinitingnan niya noong oras na iyon. Bukod pa rito, nasa harapan niya si Linje noon kaya madali lang na magtuon ng tingin kay Linje. Pagkatapos magpaliwanag, nagpatuloy si Chai sa pagsasabi na gusto niya si Linje. Masayang nagtanong si Linje kung nagtatapat ba siya ng pag-ibig sa kanya. Habang hinahanap ni Linje si Chai, tahimik na nagpractice si Fang Chao kung paano magtapat ng pag-ibig kay Linje. Naunahan lang siya ni Chai. Ganito lang, inagaw ng matalik na kaibigan niya ang babaeng mahal niya. Kaya si Fang Chao ay kinailangan lang na pigilin ang sakit sa kanyang puso. Minsan, pakiramdam ni Fang Chao na napakahina niya. Gusto niya pero hindi siya naglakas loob na magpahayag. Sa huli, naglakas loob siyang magtapat sa banyo, subalit napansin niyang hindi siya pinapansin ni Linje. Umalis lang si Fang Chao nang may pagkadismaya, pinunasan ang kanyang luha at bumalik sa dorm. Pagbukas ni Chai ng pinto, nakita niyang may kakaiba kay Fang Chao. Nagulat si Chai nang makita si Fang Chao na umalis dala ang kanyang mga gamit. Nang malaman ni Linje na gusto siya ni Chai, ang kanyang kalooban ay parang mga alon ng dagat. Pakiramdam ni Chai na may kakaiba kay Fang Chao ngayon, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Sa wakas, formal na naging miyembro si Chai ng pambansang koponan. Mayroong masaya at mayroon ding malungkot. Tinawag ni Linje si Fang Chao para mag-practice, ngunit napansin niyang sinasadya ni Fang Chao na iwasan sila. Tinanong ni Fang Chao si Linje kung may nagtapat na sa kanya. Nang makita ang mukha ni Linje, nagpa siya si Fang Chao na talo na siya at piniling umatras. Naramdaman ni Linje na may mali kay Fang Chao kamakailan, ngunit hindi niya alam kung ano ang mali. Huminukay ng hukay si Gao Kai para kay Chen Mingyuan. Gusto niyang magmadaling makarating ang kaibigang ito sa babaeng reporter na iyon. Narinig ni Linje sa senior sister ang tungkol sa masigasig na panliligaw ni Chen Mingyuan sa isa pang senior sister, kaya pakiramdam niya ay isa talagang matigas ang ulo na tao ang senior brother. Naramdaman ng lahat na magkakaroon ng magandang palabas bukas. Lahat sila ay sabik na makita kung ano ang mangyayari pagbalik ng senior sister sa paaralan para mag-interview. Lahat sila ay umaasa na may mangyayari. Malinaw na napakalma ng mga sangkot. Pinilit ni Gao Kai si Chen Mingyuan na pumunta sa venue ng pagre-record. Naramdaman ni Linje na sa ilalim ng matinding pagsasanay ni Coach Lee Haifeng, paano pa magkakaroon ng oras ang mga atleta para umibig. Sa loob ng puso niya, patuloy siyang nagdarasal na huwag sana silang mahuli ni Lee Haifeng. Lumabas sina ni Chai at Linje para mag-date. Hindi inaasahang pumunta si Linje para makita si Fang Chao at nagpanggap na hindi siya kilala. Nararamdaman ni Fang Chao na nagpapanggap lang ang dalawa sa harap niya. Sa katunayan, napansin na ni Coach Lee ang flirting ni Linje at ni Chai, hindi lang niya ito ibinunyag. Sinabi ni Lee Haifeng kay Coach Han na napansin niya ang relasyon ni Linje at ni Chai na maaaring sumunod sa yapak ni Chen Yuanming, kaya gusto niyang sabihin kay Han Bing na sa emergency. Hayaan ang dalawang ito na huwag munang makaapekto sa laro. Huwag ding makaapekto sa kanilang pag-unlad sa hinaharap. Bilang mga atleta, ang kanilang kinabukasan ay hindi mahulaan. Minsan, hindi pa nga sila maaaring magkatuluyan. Kaya sa usapin ng kinabukasan, naramdaman ni Lee Haifeng na tiyak na hindi makakayanan ng dalawang ito hanggang sa huli. Saan man magpunta si Han Bing, nagdadala siya ng regalo para kay Linje. Naramdaman ni Lee Haifeng na ang kalmadong hitsura ni Coach Han ay tila alam niya ang relasyon ng dalawa. Naramdaman ni Coach Han na ang kanilang pag-ibigan ay hindi makakaapekto sa kanilang kinabukasan. Ang paghihiwalay ngayon ang siyang magpapawala ng kanilang interes sa kompetisyon. Kaya minsan, hindi solusyon ang pagpigil sa kanilang damdamin. Ang tanging paraan para makakuha ng pinakamahusay na resulta. Pakiramdam ni Chai ay iniiwasan na siya ni Linje buong araw. Sobra siyang nagtatampo. Maliwanag na wala siyang ginawang mali, ngunit napakalamig ang pakikitungo sa kanya. Pinarusahan pa siya na tumayo habang nagpa-practice. Minsan, hindi rin alam ni Linje kung ano ang nararamdaman niya, kaya hindi pa rin siya pumapayag kay Chai. Diretsahang sinabi ni Chai na ang relasyon nilang dalawa ay pag-ibig. Nag-aalangan si Fang Chao. Sa huli, pumunta pa rin siya sa dorm para hanapin si Linje, ngunit nalaman niyang patuloy na binabanggit ni Linje ang kanyang matalik na kaibigan. Naramdaman ni Fang Chao na hindi maganda ang tiempo ng kanyang pagdating, kaya umalis siya nang may pagkadismaya. Naramdaman ni Lee Haifeng na kung magpapatuloy pa ito, makakaapekto ang pag-ibig sa kanilang pagpapraktis. Kaya't si Jiaxin humingi ng opinyon sa nakatataas, sinabing gusto niya itong paalalahanan ng kaunti, at sinabing ayusin niya ang dormitoryo. Han Rufei nakarinig ng mga salita ni Peng Zhendong, at nakaramdam ng kaunting kaba sa kanyang puso. Nang matapos ang klase, nalaman niyang tinawag siya ng pribado ni Coach Peng Zhendong. Pagkatapos, lalong natakot si Han Rufei. Nakita ni Dukai na tinawag si Han Rufei, kaya't kusa siyang tumayo sa likod niya. Hindi na nagsalita pa si Peng Zhendong nang makita niya ito. Naisip ni Dukai na labis ang iniisip ni Han Rufei. Han Rufei, natuklasan
kadalasan lamang noon na tinatawag siyang hanga ng taong ito. Nag-away silang dalawa ng ganyan. Hindi mapigilan ni Sukyao ang pisikal na atake kay Dukay. Pakiramdam niya ay hindi siya itinuturing ni Dukay na isang kapatid. Ang dalawa pa ay nagkasama na nang walang sinuman ang nagsabi sa kanya. Bukod pa rito, bilang magkapatid, nauna pa si Dukay na umamin ng pag-ibig kay Han Rufei, kaya't naging balisa siya gabit araw. Kinwestiyon ni Sukyao si Dukay kung bakit siya naging napakalupit sa kanya. Sinabing gusto niya talaga si Han Rufei. Ngunit bilang isang kapatid, inagaw pa ni Dukay ang babaeng gusto niya. Naisip ni Dukay na napakahina ni Sukyao at sinabing kung galit siya, saktan niya siya. Hindi inaasahan, talagang sumugod ang kabilang panig. Kinaumagahan, si Dukay ay may maga sa mukha habang nag-ehersisyo sa umaga at sinabi rin ni Sukyao na aalis na siya. Nakita ni Han Rufei na medyo kakaiba ang dalawang taong ito. Si Peng Zhendong, nakita rin ang gusot sa pagitan ng mga bata. Si Dukay ay may balak na hanapin si Peng Zhendong, ngunit natuklasan niyang gusto ni Peng Zhendong na paalalahanan ng guro si Sukyao para bumalik siya sa tamang landas, kaya't hindi na siya nagsalita pa. Naramdaman ni Han Rufei na medyo hindi ayos si Sukyao ngayon. Tinawag niya itong kumain ngunit hindi siya nito pinansin. Alam ni Han Rufei na nag-away sina Dukay at Sukyao at ito ay dahil sa kanya, aya't nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso at gusto niyang magpaliwanag kay Sukyao. Naglabas ng saloobin si Sukyao sa school clinic at sa wakas ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagbalik sa dormitoryo, nalaman niyang si Han Rufei ay nasa ibaba. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Han Rufei kung ano ang sasabihin, kaya't sinabi lang niya kay Sukyao na napakabait niyang tao at hindi siya karapat-dapat para sa isang napakabait na tao. Hindi lubos na maintindihan ni Sukyao kung bakit umatras sa huli ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Lubos na nag-aalala si Han Rufei sa kalagayan ni Sukyao at takot na baka hindi na siya nito pansinin dahil doon. Nang marinig niyang sinabi ni Sukyao, napapansinin pa rin niya siya sa hinaharap, gumaan ang kanyang loob. Bumalik si Sukyao sa dormitoryo para matulog, ngunit pinigil siya ng kanyang kasama sa kwarto para makipag-usap. Naramdaman ni Peng Zhendong na ang mga atleta ay dapat na mahigpit na pinamamahalaan at magtuon sa pagsasanay, at ang pagkuha lamang ng gintong medalya sa larangan ng laro ang magbibigay sa kanila ng paggalang ng lahat. Hindi talaga sila umasa sa anumang uri ng publisidad ng team para sumikat, kaya't mariin siyang laban sa paggamit nila ng telepono at kinamumuhian ang pakikipagrelasyon nila sa loob ng team. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ng mga pinuno. Pakiramdam nila ay napakaganda ng mundo at lalong hindi dapat ihiwalay ang mga atleta dito. Bukod pa rito, bilang coach, hindi rin sila dapat magbulag-bulagan at pigilan silang obserbahan ang labas ng mundo. Naramdaman ni Peng Zhendong na ang mga atletang ito ay tumatanggap ng pinakamataas na pagtrato at pera mula sa bansa at hindi talaga nararapat na magsaya ng ganoon, ngunit ang pag-iisip na ito ay sinabihan ng mga pinuno na may sakit. Hindi talaga alam ni Peng Zhendong kung saan siya nagkamali sa pag-iisip. Gusto ni Dukay na magkasama silang maglaro, ngunit nitong huli ay hindi maganda ang pakiramdam ni Dukay at hindi siya interesado sa kompetisyong ito. Ngunit nang marinig niya sa huli na posibleng bumalik si Han Rufei, nag-iba ang kanyang damdamin. Masaya si Sukyao dahil nakuha niya ang pangalawang pwesto at baka purihin pa ng coach. Hindi niya inaasahan na ituturo ni Peng Zhendong na ang ipinakitang husay ni Sukyao sa pagkakataong ito ay hindi ang kanyang totoong kakayahan, kundi dahil sa paggabay ng iba. Sa sandaling ito, sinabi ng kasama sa kwarto ni Sukyao na si Dukay ang gumabay sa kanya. Natigilan si Sukyao. Nag-usap ng pribado sina Dukay at Sukyao. Diretsahang sinabi ni Sukyao na kahit sino ay pwedeng tumulong sa kanya maliban sa kanya at lumabas ng malamig. Gusto talaga ni Dukay na makipagbati sa kanyang mabuting kapatid. Ngunit tila dahil kay Han Rufei ay lalo silang nagkakalayo. Akala ni Han Rufei ay mananalo siya sa laban na ito, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ng coach na suportahan niya ang kanyang senior, si Song Qiao. Hindi maiwasang maipakita sa kanyang mukha ang pagkadismaya, ngunit naramdaman pa rin niyang ang laro ay laro pa rin at kailangan niyang maging handa. Sinabi ni Dukay kay Han Rufei na ang kompetisyon ang pinakamahalaga at ang pwesto ay hindi ganoon kaimportante. Sinabi rin niya na bagaman mababa ang kanyang katayuan, magtatagumpay siya hanggat nagsisikap siyang umakyat. Nakita ni Sukyao na mukhang kinakabahan si Han Rufei kaya kinausap niya ito at sinabing mag-relax siya para mas makita niya ng maayos ang on-site na interview. Nanalo si Dukay ng gintong medalya sa Olympics at sinabi sa lahat sa interview na labis siyang nagpapasalamat sa taong nagbigay sa kanya ng suporta, kasabay ng pagtingin kay Han Rufei na nakaupo sa madla. Hinila ng mga reporter sina Dukay at Song Qiao para magkasama silang magpalitrato. Si Han Rufei na nakatayo sa tabi ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya na tila napakalayo na niya kay Dukay. Lalo siyang nakaramdam na bagay sina Dukay at Song Qiao. Nagising si Han Rufei at nakita niya na ang kasintahan niya at si Song Qiao ay talagang bagay. At dalagang maganda na nagdulot ng usap-usapan sa dormitoryo. Habang iniisip ng lahat na magkasama na sina Dukay at Han Rufei, naramdaman ni Han Rufei na napakababa ng kanyang kalagayan at hindi siya karapat-dapat kay Dukay. Mula sa simula, naramdaman ni Dukay na malinis ang kanyang konsensya at ang paggusto kay Han Rufei ay walang kinalaman kay Song Qiao. Ngunit naramdaman ni Han Rufei na wala siyang kakayahan at entablado upang tumayo sa tabi ng taong gusto niya, kaya tiyak na wala silang magiging happy ending. Si Dukay naman ay napakaprangka. Sinabi niya kay Han Rufei na dahil si Han Rufei siya, walang makapagsasabi sa kinabukasan at tiyak na magkakaroon ng mas malaking entablado si Han Rufei. Sila Dukay at ang iba pa ay sumilip. Nakita na nagkabati ang dalawa at hindi nila maiwasang maging usisero. Tatangkaing tanungin ni Dukay si Dukay, ngunit natuklasan niyang tahimik na binigyan ni Dukay ng ilang taktika si Sukyao. Gusto niyang gamitin ang pangalan niya para ibigay sa kabilang panig. Sina Dukay at Han Rufei ay bumalik sa
sa provincial team at naramdaman ng lahat na tila nagbago silang dalawa. Nang tanungin si Han Rufei, nahiya siyang tumakas. Sinabi ni Han Rufei kay Coach Zheng Meiying na hindi pa siya nakakita ng sinumang napakahusay. Talaga siyang humanga sa gintong medalya ni Song Qiao sa pagkakataong ito. Umalis si Qiao pa uwi na labis na nalulungkot. Nahulaan ng mga magulang ni Qiao na sawi sa pag-ibig ang kanilang anak. Sa huli, sina Dukai at Han Rufei ay nagka-date sa araw ng pahinga. Ang dalawa ay nag-date sa aquarium sa unang pagkakataon. Nang makita ang magagandang isda, Han Rufei ay naging mausisa at gustong lumapit para tingnan. Ngunit natuklasan niya na napakalapit nila ni Dukai sa isa't isa at hinalikan siya ng taong iyon nang hindi siya nakatingin. Naramdaman ni Han Rufei na sinasamantala siya ng taong ito. Qiao ay labis na naiinip sa panonood ng drama. Hindi niya inaasahan na lalapit ang kanyang ama at sasabihin sa kanya na ang buhay ay may mga pagkakataong hindi ayon sa gusto at matuto siyang maging bukas ang isip sa lahat ng bagay. Hindi na nakapagpigil pa si Qiao at tuluyan ng umiyak. Naramdaman niya na ang lahat ng kanyang tapang sa sandaling ito ay naglaho. Ang lahat ng damdaming naipon sa kanyang puso ay sa wakas ay nailabas. Sinabi ni Dukai kay Han Rufei na gusto niyang maging tulad ng mga mag-asawa na nagpa-picture malayo na maaari siyang magkaroon ng magandang alaala kasama si Han Rufei. Unti-unting uminit ang pag-ibigan ng dalawa. Si Qiao ay sumunod sa payo ng kanyang ama at uminom ng maraming alak. Ang resulta ay niyakap niya ang basurahan at sumuka buong gabi habang umiiyak at sinasabi sa kanyang ina na hindi niya talaga maintindihan kung bakit hindi siya pinili ni Han Rufei. Ano ba ang masama sa kanya? Nang marinig niyang pinuri siya ng kanyang ina na napakabait niya, naramdaman ni Qiao na napakahusay din niya at hindi maiwasang ngumiti. Narinig ni Qiao ang kanyang ina na nagsasabing hindi pinipili ng mga babae ang kanilang kasintahan dahil sa magandang kalagayan ng pamilya, kundi dahil nakilala nila ang taong nababagay. Narinig ni Qiao ang kanyang ina na sinasabing labanan ang kanyang kalaban. Na lumaban, kaya't ipinagmalaki niyang sinabi sa kanyang ina na nakipag-away na siya at sinaktan pa niya ito, kaya't namaga ang mukha niya. Sa wakas, naramdaman ng ina ni Qiao na nagbinata na ang kanyang anak at nakahinga ng maluwag at nakipag-inuman pang muli sa kanyang anak. Alam talaga ni Qiao na inaaliw lang siya ng kanyang ina. Naghawak kamay sina Dukai at Han Rufei habang pinapanood ang paglubog ng araw at napakaromantiko ng tanawin. Nakatanggap si Dukai ng tawag mula kay Qiao at dali-daling bumaba. Patuloy na nagsalita si Qiao na sinabing labis siyang natutuwa para sa kanyang kapatid at sinabi ring ipinagkanulo siya ng kanyang kapatid at lihim na umamin ng pag-ibig sa babaeng gusto niya ng maaga. Nag-away silang dalawa ng ganyan, ngunit mabilis din silang nagkabati. Bagaman umalis si Qiao ng masaya sa bahay, binigyan siya ng kanyang mga magulang ng napakabigat na misyon. Kailangan niyang dalhin ang dalawa sa kanila pauwi para magpasko. Labis na nalungkot si Qiao, ngunit mahirap suwayin ang utos ng kanyang mga magulang. Napaso si Song Qiao habang kumukuha ng tubig. Naniniwala ang mga coach na kasalanan ito ni Han Rufei dahil alam niyang mahina si Song Qiao sa pag-aalaga sa sarili, ngunit hindi niya ito inalagaan ng mabuti. Nalalapit na ang tournament at kung hindi makakalaro si Song Qiao, magiging mahirap para sa lahat na pumili ng angkop na kapalit. Naramdaman ni Dukai na ang mga sinabi ni Song Qiao sa interview ay kahina-hinala, kaya't hindi siya sigurado habang tinatanong ang kanyang senior. Ang senior ay naramdaman na ang pagsasabing ganoon ay maaaring hindi naman masama ang intensyon. Umaasa si Dukai na nagkakamali siya. Naipanalo ni Han Rufei ang gintong medalya sa Olympics dahil sa kanyang kakayahan, ngunit nagdududa ang mga tagalabas. Sobra na talaga si Han Rufei. Si Pan Saiyong ay nagtatrabaho sa grocery store. Bigla niyang narinig na nanalo ang kanyang ate ng gintong medalya. Nang marinig niyang gusto ng lola niya na magtanong ng pera kay Han Rufei, sumimangot agad si Pan Saiyong at sinigawan ang kanyang lola, "Huwag mong hanapin si Han Rufei." Ngunit patuloy na sinabi ng lola na dahil nanalo na ng gintong medalya si Han Rufei, tiyak na marami na siyang pera at para magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang apo, kailangan niyang hingin ang perang ito. At sinabi ring ang dahilan kung bakit umalis ang apo niya sa provincial team ay dahil din sa kagagawa ni Han Rufei at sinisi si Han Rufei sa lahat ng kasalanan. Nakita ng ama ni Qiao na pinag-uusapan ng lahat ng kapitbahay ang tungkol sa Olympic champion at patuloy na nag-check-in sa paligid at labis siyang natuwa. Gusto niyang sumama sa lahat para magpakuha ng litrato, ngunit narinig niya na dahil nanalo si Han Rufei ng gintong medalya sa Olympics, inakala ng lahat na sinadya ni Han Rufei na saktan si Song Qiao para mapanalunan ang kampyonato. Agad siyang pinintasan ng lahat. Naramdaman ng ama ni Qiao na may mali at dali-dali siyang tumakbo pa uwi. Labis na natakot si Dukai na baka masaktan si Han Rufei dahil sa mga negatibong emosyon na ito. Nang makita niyang hindi natakot si Han Rufei, gumaan ang kanyang pakiramdam. Kumakain na sana si Han Rufei nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang master at ng pag-aalala mula sa mistress. Sinabi ni Han Rufei na ayos lang siya at naramdaman niya na hanggat nagtitiwala siya sa kanyang sarili, walang sinuman ang makakatalo sa kanya. Pagbalik ni Han Rufei sa dormitoryo, nakita niyang patuloy na sinisisi ni Song Qiao ang kanyang sarili. Sinabi ni Han Rufei na hindi siya nalulungkot at normal lang iyon. Naramdaman ni Han Rufei na maaaring wala namang masamang intensyon si Song Qiao sa kanya. Si Dukai ay bahagyang nasugatan sa paa, ngunit sinermonan muna ni Peng Zhendong ang kanyang estudyante sa harap ng doktor sa ospital at sinabing huwag siyang sumali sa variety show. Akala ni Dukai galit ang coach sa kanya, ngunit sa daan pa uwi, natuklasan niyang hindi direkta siyang tinulungan ng coach para tanggihan ang mga photoshoot ng media at nakatulong ito sa kanya na malutas ang isang malaking problema. Bago umalis, sinabi pa ni Peng Zhendong sa kanya na mag-post ng ilang larawan ng kanyang sugat sa internet. Naramdaman ni Peng Zhendong na mas maganda kung makakamit ng mga atleta ang ilang mahusay na resulta at magkaroon ng kaunting kasikatan. Naramdaman ni Dukai na talagang tusong matsing ang coach, ngunit sumunod pa rin
siya na nagdulot ng gulo sa internet. Umiyak si Song Kiao-Kiao sa dormitoryo. Tinanong ng lahat sa paligid si Song Kiao-Kiao kung paano nasugatan ang kanyang paa. Ngunit hindi naglakas loob si Song Kiao-Kiao na magsalita, na tila natatakot magsalita. Galit na galit ang mga senior, nagpapanggap si Song Kiao-Kiao na nasugatan at gusto pang humingi ng simpatya mula sa mga netizen. Naramdaman naman ni Han Rufei na hindi ganoong klaseng tao si Song Kiao-Kiao. Si Song Kiao-Kiao ay nakaupo sa tabi ng kama na may mukhang nagtatampo. Si Jackson ay bumalik upang mag-ayos ng kanyang gamit na may malamig na mukha. Nang makita niyang labis na nag-aalala ang dati niyang kakampi kay Han Rufei, nagalit din siya sa kanyang puso. Sa totoo lang, galit na galit siya kay Han Rufei. Naramdaman niya na ang dahilan kung bakit siya umalis sa team ay bahagyang dahil kay Han Rufei. Si Dukai ay nakita na nag-aalala sa kanya at nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Pagkaalis ni Dukai, tahimik siyang tumayo at natuklasan niyang hindi siya makatayo ng tuwid. Si Sukiao ay tinawag ng senior para itulak ang wheelchair ni Dukai. Nakita ni Dukai na pinagtatawanan siya ng kanyang mga kakampi at nakaramdam siya ng kaunting sama ng loob. Ngunit dahil walang lakas ang kanyang mga paa, siya ay nasipa sa silya. Nakita ni Dukai na wala ang pangalan niya sa scoreboard at tuluyang nawala ang dating walang pakialam na hitsura niya. Sa totoo lang, maikli lang ang peak period ng isang atleta. Si Sukiao ay nagpunta sa klinik upang tingnan ang kanyang sugat. Sinabing medyo may presyon siya at medyo hindi niya maangat ang kanyang ulo. Nang matuklasan niyang ang tao sa klinik ay nakikipag-ugnayan kay Coach Peng Zhendong, medyo natakot siya. Sinabi ng kabilang panig kay Coach Peng Zhendong ang tungkol dito. Sa interview, patuloy na nagpaliwanag si Song Kiao-Kiao para kay Han Rufei. Sinabi rin ni Han Rufei sa lahat na si Song Kiao-Kiao ay mayroon lamang malusog na kompetisyon sa kanya at sa ilang aspeto ay mas mababa pa siya kay Song Kiao-Kiao. Ang pagiging mapagpakumbaba ng dalawa ay nagparamdam sa lahat na tila wala namang masyadong masamang intensyon sa pagitan nila. Bigla nilang natanggap ang balita na medyo masyadong tense ang pakiramdam ni Song Kiao-Kiao. Sa totoo lang, namatay ang lola ni Song Kiao-Kiao, kaya ganoon ang mood swing ni Song Kiao-Kiao. Nagpalitan ang lahat ng tao sa pananatili sa tabi ni Song Kiao-Kiao at bigla nilang natuklasan na tila nilalagnat si Song Kiao-Kiao. Si Han Rufei ay matyagang nanatili sa tabi ni Song Kiao-Kiao at inaliw siya. Naramdaman ni Song Kiao-Kiao na napakaligtas sa tabi ni Han Rufei, ngunit ang kanyang tingin ay laging nakatingin sa labas ng bintana. Hinanap ni Han Rufei ang coach. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi sinabi ng coach ang tungkol dito sa mga taong sangkot. Hindi maintindihan ni Han Rufei kung bakit si Coach Peng Zhendong ay hindi diretsahang sinabi ito kay Song Kiao-Kiao. Ngunit sinabi sa kanya na siya ang magiging pangunahing puwersa sa pagpapatuloy ng laro. Minsan, maaaring mangyari ang ilang hindi kinakailangang gulo, kaya't naramdaman ni Han Rufei na kailangan pa rin niyang linawin ang mga bagay-bagay. Naramdaman ni Peng Zhendong na bilang isang atleta, dapat isipin ito ni Song Kiao-Kiao, kaya't hayaan na lang niya itong dahan-dahang makaramdam. Nakita ni Sukiao na si Han Rufei at Dukai ay patuloy na naglalambingan sa harap niya at muntik na siyang hindi makapagpigil, kaya't dali-dali siyang sinabihan ang dalawang ito na umalis. Hindi niya inaasahan na makalipas ang ilang sandali, dumating ang senior sa klinik at binigyan siya ng pendant, sinabing magdadala ito ng swerte. Isinuot ni Sukiao ang pendant na ito at naglaro. Hindi inaasahan na talagang gumana ito at nanalo ulit siya ng gintong medalya. Labis na natuwa ang lahat. Narinig ni Han Rufei na lumabas na ang resulta ng laro at nagmamadaling tinanong ang kanyang senior kung anong pwesto siya. Hindi niya inaasahan na sinabi ng senior na si Zheng Meiying ang nasa unang pwesto. Nakaramdam si Han Rufei ng matinding presyon. Dumiretso si Peng Zhendong sa racetrack ni Han Rufei at sinabing mag-focus siya sa laro at huwag hayaang maapektuhan ng iba. Karaniwan lang na may nanlilin lang sa racetrack. Sa pagkakataong ito, matagumpay na nakaiwas si Han Rufei at nanalo pa ng gintong medalya. Muli, labis na natuwa ang lahat para kay Han Rufei. Sinabihan ni Dukai ang lahat na mauna na gusto niyang makasama si Han Rufei sandali. Nakita ni Han Rufei ang sarili niyang video sa telepono. Pagbalik niya sa dormitoryo at tiningnan niya ito ng mas malapitan, natuklasan niyang in-edit ng mga tao ang kanyang video at agad itong nakakuha ng mahigit 100,000 likes. Naramdaman ni Han Rufei na nasuklian ang kanyang pagsisikap at sa wakas ay gumaan ang kanyang loob. Naramdaman ng lahat na napakaswerte ni Han Rufei at nagpunta sila ng isa-isa sa dormitoryo ni Han Rufei para humingi ng swerte. Pumunta rin si Peng Zhendong para sumuporta kay Han Rufei at naramdaman niyang napakahusay ng ipinakita ni Han Rufei sa pagkakataong ito. Pumunta rin si Dukai sa kwarto ni Han Rufei para batiin siya. Nakita ni Dukai na nanalo ulit si Dukai ng gintong medalya sa laro at medyo hindi siya komportable kaya't galit niyang pinatay ang computer. Si Han Rufei ay bumalik sa dormitoryo. Nadiskubre niya si Iye na nakahiga sa kama at nagtatakip ng kumot habang humihikbi ng labis na ayaw niyang makita ng iba ang kanyang kalagayan. Nagpapanggap na walang nangyari. Natakot si Tsasdc na maistorbo si Iye kaya umalis siya. Pinanood ni El Fong ang video ng kanyang kapatid na babae. Nakita niyang nanalo ito ng gintong medalya. Labis siyang natuwa para sa kapatid niya. Nang makita niyang dumating ang lola niya, mabilis niyang itinago ang telepono. Ang lola ay patuloy na nagreklamo sa tabi niya. Gusto siyang papuntahin sa Beijing para hanapin si Ted Divi. Nakaramdam si Ted Fong ng kaunting inis. Bakit kailangan niyang laging abalahin ang kanyang kapatid na babae? Hindi inisip ni Ed Fong na may mali sa kanya, kaya lumabas siya para maglaro. Ngunit hindi niya inaasahang makikita siya ng dalawang lalaking basag ulo. Medyo naiinis si Dukai kay Pansayong, ngunit nang makita niyang nanalo ito ng gintong medalya, masaya pa rin siyang nagbigay ng pagbati sa kanya. Umaasa na sa arena, palaging may makakakuha ng gintong medalya para sa China. Kalmadong kumain si Dukai, ngunit pakiramdam ng lahat ay may kakaiba sa kanya.
kanya. Hinahanap ng lola ni Song Qiao ang kanyang apo, ngunit nalaman niyang nakarating na ito sa Beijing. Bumalik siyang mag-isa sa tindahan ng sari-sari, at nang umubo siya, nakita niyang umubo siya ng dugo. Si Han Rufei ay nasa masamang kalagayan sa dormitoryo, at siya ay lubhang nalulumbay. Sa katunayan, mula pagkabata, mahina ang kakayahan ni Han Rufei na maging independyente, at palagi siyang umaasa sa pangangalaga ng iba, dumaan sa maraming paghihirap. Katatapos lang manalo ng gintong medalya, ang gintong medalya ay mahalaga sa puso ni Han Rufei, ngunit hindi ito ang pinakamahalaga. Ang totoo, labis siyang nag-aalala para sa kanyang lola, kaya naghihintay si Han Rufei ng balita mula sa lola. Nang dalhin ni Xi Jiaxin ang parsela, nakita ni Han Rufei ang maraming bulaklak at damo na ginamit pang medisina, na kinuha pala ng kanyang lola para sa kanya. Sa huli, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Ang lola na nagpalaki sa kanya mula pagkabata ay umalis na lang ng ganoon. Si Han Rufei ay hindi makatanggap nito pansamantala. Naiintindihan din ni Xi Jiaxin ang damdaming ito. Naalala ni Han Rufei na bago namatay ang kanyang lola, ang tanging hiling nito ay ang kanyang kapayapaan, at marami itong inani ng mga halaman, gusto siyang maging kampiyon. Si Han Rufei ay napaisip ng malalim. Ang kalooban niya ay mas matatag na ngayon. Ayaw niyang umalis ang kanyang lola nang may pag-aalala para sa kanya. Maagang gumising si Han Rufei at masayang tinawagan si Xi Jiaxin. Sinabing kaya na niyang magsimulang magsanay. Plano ni Xi Jiaxin na samahan si Han Rufei sa pagsasanay. Sinabi ni Han Rufei na gusto niyang ayusin muna ang mga gamit niya doon bago siya magsanay, at sinabi rin kay Xi Jiaxin na kaya na niyang alagaan ang sarili niya. Nakita ni Han Rufei si Coach Li Haifeng at sinabi sa kanya na hindi na siya maaaring manatili kay Xi Jiaxin at gusto niyang subukan ang proseso ng pagiging independent ng mag-isa. Bukod pa rito, hindi raw ito makatarungan kay Xi Jiaxin na palagi siyang inaalagaan dahil walang obligasyon ang ibang tao na alagaan siya. Sinabi ni Coach Li Haifeng kay Han Rufei na kung magtutulungan si Han Rufei at Xi Jiaxin o magtutulungan si Xi Jiaxin at Han Rufei, sa dalawang sitwasyon na ito, wala nang pagkakataon na makipagkumpetensya sa singles. Pinayuhan ni Li Haifeng si Han Rufei na tumawag sa bahay. Nang makita ni Han Rufei ang kanyang ina, lalo siyang naging masigla, umiti at hindi na nagsalita. Lahat ay naghahanda na para sa kompetisyon. Nasaktan ang paa ni Peng Zhendong dahil sa pagkakamali sa laro. Nag-alala si Xi Jiaxin at gusto siyang bisitahin, ngunit pinagalitan siya ng coach, sinabing maghintay siya sa court. Pinayuhan ni Li Haifeng si Xi Jiaxin na bigyang pansin ang profesional na kalidad ng isang atleta matapos ang kompetisyon. Pagkatapos ng laro, ipinaalam kay Xi Jiaxin na si Peng Zhendong ay dinala sa ospital para sa paggamot at bumalik na rin sa Beijing. Labis siyang nag-alala para kay Peng Zhendong sa kanyang puso, at patuloy siyang nagpadala ng mga mensahe sa kanya, ngunit lahat ng mga mensaheng ito ay walang tugon. Walang magawa si Xi Jiaxin, kaya tumakbo siya sa silid ni Coach Li Haifeng, at narinig niya itong nagsabi na ang sakit ni Peng Zhendong ay hindi pa ma-diagnose pansamantala, kaya walang pag-asa ang paggamot. Pinayuhan ni Xuqiao si Xi Jiaxin. Sobrang nag-alala si Xi Jiaxin, kaya nawalan siya ng gana kumain, ngunit matapos lang niyang tingnan ang kanyang telepono, masaya siyang kumain. Alam ni Xuqiao na tiyak na nagpadala ng mensahe si Peng Zhendong kay Xi Jiaxin. Binisita ni Dukai si Peng Zhendong, at mayabang siyang nagsalita, gusto niyang galitin ang kabilang panig. Naramdaman ni Peng Zhendong na nakakainis ang taong ito. Sinabi ni Dukai kay Peng Zhendong na kailangan ng team ang isang tulad niya. Binisita ni Xuqiao si Peng Zhendong at nakita niyang tila galing doon si Dukai. Noong una ay hindi siya naniwala na bibisita ang team leader sa kanyang kaibigan. Sinabi ni Peng Zhendong na si Dukai ay palihim na pumupunta araw-araw. Naghinala si Xi Jiaxin na baka dahil sa kanya kaya nasaktan si Peng Zhendong. Nang marinig ni Peng Zhendong na gusto ng doktor na kausapin ang kanyang ina ng pribado, hindi niya ito matanggap at sinabihan niya ang doktor na magsalita sa harap niya. Pagkatapos niyang marinig ang lahat, medyo hindi niya matanggap ang katotohanan na baka hindi na siya makasali sa mga kompetisyon. Ayaw na ayaw ni Peng Zhendong na makinig sa kanyang ina at mag-aral sa ibang bansa na lang ng ganoon. Labis na nababagabag ang puso ni Xi Jiaxin, ngunit nagpasya siyang makipagkumpetensya muna. At saka lang niya hahanapin si Peng Zhendong. Tahimik na nagsasanay si Peng Zhendong ng mag-isa at nakita siya ng doktor. Para makasali ng maaga sa kompetisyon, pinagsanay siya ng doktor ng rehabilitation na may mataas na intensity. Narinig ni Peng Zhendong mula sa doktor na kung hindi siya gagaling, hindi na siya makakabalik sa ice rink. Naramdaman niya na ito ang pinakamasamang resulta para sa kanya. Gusto ng mga magulang ni Peng Zhendong na magpatuloy siyang mag-aral sa ibang bansa. Nakita ni Xi Jiaxin si Peng Zhendong na nag-imbestiga tungkol sa IELTS at DE apat muli at naramdaman niya na malamang napipiliin niya ang mag-aral sa ibang bansa at lalayo sa kanya. Nakilala ni Xi Jiaxin ang ina ni Peng Zhendong. Ang totoo, gustong-gusto ni Peng Zhendong na manalo ng championship. Alam ito ni Xi Jiaxin at nakita niyang pinipilit ng pamilya niya na mag-aral siya sa ibang bansa. Sinabi ng ina ni Peng Zhendong na iyon lang ang paraan upang ang anak na lalaki ay makapag-aral sa ibang bansa, makakuha ng magandang degree at makabalik sa bahay para pamahalaan ang negosyo. Matanda na rin sila at ayaw na nilang may mangyari pa sa kanilang anak. Hindi alam ni Xi Jiaxin kung ano ang magiging kinabukasan nilang dalawa. Pakiramdam niya, minsan, bukod sa pagkakabigkis ng dalawang tao, ang pag-ibig ay mayroon ding bigat ng pamilya. Kailangan nilang lampasan ang libu-libong paghihirap upang magkasama. Gusto pa rin ni Xi Jiaxin na tulungan si Peng Zhendong na ipahayag ang kanyang mga saloobin sa harap ng kanyang mga magulang. Higit sa lahat, para suportahan ng kanyang mga magulang ang kanyang ginagawa at magpatuloy na ituloy ang karerang pinakamamahal niya. Ngunit naramdaman ni Zheng Meiying na ang ideyang ito ni Xi Jiaxin ay ganap na hindi magagawa. Hindi na umangal pa si Peng Zhendong. Ang ginagawa ni Xi Jiaxin ay walang kabuluhan lang. Biglang narinig ni Xi Jiaxin mula kay Zheng Meiying na kung ayaw talagang umalis, igagapos ba siya? Biglang naramdaman ni Xi Jiaxin na hindi naman iyon imposible. Nakita ni Pan
Zaiyong na pinipilit siya ng kanyang mga magulang na mag-aral sa ibang bansa at papunta na sila sa airport. Gusto niya talagang magpadala ng mensahe sa kanyang kasintahan na si Xi Jiaqin, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga magulang. Sa oras na ito, dumating din ang mga tao mula sa athlete inspection team. Nagkataong nakita sila ni Xi Jiaqin. Plano nilang tawagan si Peng Zhendong, ngunit nang tumawag sila sa telepono ng kanyang ina, pinatay ito. Labis na nataranta si Xi Jiaqin. Lumabas si Sukiao sa sandaling iyon. Tamang-tama, nagpadala ng mensahe si Peng Zhendong kina Xi Jiaqin at Sukiao. Sinabi ni Sukiao na natrap siya sa traffic, kaya pinabalik niya ang dalawa para sunduin siya. Binuhat ni Sukiao si Peng Zhendong sa kanyang likod at tumakas silang dalawa. Hinabol sila ng mga magulang ni Peng Zhendong sa likuran, ngunit hindi pa rin nila sila naabutan. Sa ganitong paraan, dinala ni Xi Jiaqin at Sukiao si Peng Zhendong mula sa kalsada patungo sa airport at sa ospital. Nagkunwari si Coach Lee Haifeng na pinagalitan si Xi Jiaqin at Sukiao sa ospital dahil sa paggawa ng isang bagay nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan, ngunit hindi niya sila pinarusahan ng gusto. Tuwang-tuwa talaga si Peng Zhendong dahil tinulungan siya ni Xi Jiaqin at Sukiao na makatakas sa pagkakabigkis ng kanyang mga magulang. Sa wakas, hindi na niya kailangang mag-aral sa ibang bansa. Nakipag-usap si Lee Haifeng sa mga magulang ni Peng Zhendong, sinabing marami na siyang taon bilang coach. Maraming mga atleta na ang nagkaroon ng malubhang pinsala at nasaksihan niya ang lahat. Ngunit ang maliit na pinsala na ito ni Peng Zhendong, pagkatapos gumaling, ay maaari pa ring lumahok sa skating competition na walang dapat ikabahala. Kaya't, bilang mga magulang, hindi sila dapat labis na mag-alala at makasira sa matinding hangarin ng kanilang anak. Hinikayat ni Lee Haifeng ang mga magulang ni Peng Zhendong na kung susuko ang bata sa kanyang pangarap, ito ay magiging napakalaking trauma para sa isang bata. Pinayuhan niya silang pakinggan ang opinyon ng kanilang anak. Labis na nagpapasalamat si Peng Zhendong kay Lee Haifeng sa pagtulong sa kanya na hikayatin ang kanyang mga magulang at ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Pinuntahan ni Xi Jiaqin si Zheng Meiying at tinanong ang mga bagay na dapat tandaan sa rehabilitation treatment. Ngunit hindi napansin ng lahat na si Sukiao ay nakatayo sa tabi at nakatulala, puno pa ng paghanga ang kanyang mga mata. Nakita ni Peng Zhendong na tila labis na nagsisisi ang kanyang mga magulang at sinabi niyang naiintindihan niya sila. Bagamat hindi siya inalagaan ng mabuti ng kanyang mga magulang sa mga nakalipas na taon, binigyan naman siya nila ng napakagandang kalagayan sa buhay. Sinabi ni Peng Zhendong sa kanyang mga magulang na dahil nagpursige sila na maging sila mismo noon, kaya sila nagtagumpay ngayon. Mas gusto niyang magpursige na maging siya mismo ngayon at sinabihan niya ang kanyang mga magulang na huwag na siyang hadlangan pa. Sa tulong at pag-aalaga ni Xi Jiaqin, unti-unting nagsimulang magrehabilitate si Peng Zhendong. Naging mas bukas din si Dukai at direkta siyang nagpahayag ng pag-aalala kay Peng Zhendong. Wala ng pera si Song Kiao sa ospital at ayaw niyang mapahiya na humingi ng pera. Narinig ni Xi Jiaqin na nasa ospital ang kanyang kapatid, kaya nagmadali siyang pumunta sa ospital para bisitahin siya. Sinabihan ni Xi Jiaqin ang kaibigan ni Song Kiao na tawagan ang kanyang lola dahil makakapirma lang siya kung papayag ang lola. Gusto ni Sukiao na sabihin ni Xi Jiaqin kay Peng Zhendong ang nangyari sa kanya. Alam ni Xi Jiaqin na namatay ang lola ni Song Kiao at naramdaman niya na tanging siya lang ang makakatulong sa kanyang kapatid, kaya't palihim siyang naghanap ng mga partner para makipagtulungan. Gusto niyang kumita ng pera para iligtas ang buhay ng kanyang kapatid. Narinig ni Xi Jiaqin na patuloy siyang pinipilit ng partner na pumirma at sinabi pa na malaki ang kailangan para sa hospital bill ng kanyang kapatid. Dahil sa masamang kalagayan, natalo si Xi Jiaqin sa laro. Pilit na tiniis ni Zheng Meiying ang sakit sa kanyang tuhod. Sinabing kaya pa niyang magpatuloy sa paglalaro at nagsisikap lang para makakuha ng gintong medalya. Nakita ni Xi Jiaqin si Zheng Meiying at nasabi na lang niya kay Zheng Meiying na isa na siyang Olympic champion. Nagbabrowse si Han Rufei sa TikTok at nakita niyang kumukuha si Xi Jiaqin ng endorsement at nag-aanunsyo pa ang partner noong naglalaro siya. Sa oras na ito, naramdaman ni Han Rufei na nagkamali siya ng tingin kay Xi Jiaqin. Sa kanyang puso, si Xi Jiaqin ay lubhang nababagabag habang naglalaro, laging nakatingin sa coach at gusto talagang manalo ng gintong medalya sa Olympics na ito. Ngunit sa huli, natumba si Xi Jiaqin. Si Xi Jiaqin ay ganoon lang. Pinalayas siya ni Lee Haifeng pauwi gamit ang isang tiket sa tren. Narinig ni Peng Zhendong ang balita mula kay Sukiao, kaya gusto niyang hanapin si Xi Jiaqin, ngunit pinigilan siya ng doktor. Sa oras na ito, nagpadala rin ng mensahe si Xi Jiaqin, sinabing hindi na siya makapagpaalam sa kanya at maaari na lang siyang umalis ng tahimik. Sa ganoong paraan, tahimik na umalis si Xi Jiaqin at pumunta sa ospital para alagaan ang kanyang kapatid. Hindi alam ni Song Kiao na napakabuti sa kanya ng kanyang ate. Mapait siyang magsalita, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanyang ate. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lang sa kanyang ate. Nang marinig ang sinabi ni Xi Jiaqin, hindi napigilan ni Song Kiao ang kanyang luha. Hindi pinayagan ni Xi Jiaqin si Song Kiao na isauli ang bayad sa ospital at sinabi pa niyang ayaw niyang maging mahina ang kanyang kapatid. Pagkatapos magsalita, umalis na siya. Hindi niya nakita si Song Kiao na umiiyak. Bumalik si Xi Jiaqin sa provincial team at tumingin sa kanyang dating tinitirhan na may halo-halong emosyon sa kanyang puso. Pagkatapos umalis sa national team, hindi alam ni Xi Jiaqin kung saan siya pupunta, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsasanay. Hindi pa rin siya naglakas loob na sagutin ang mga mensahe ni Peng Zhendong. Naramdaman ni Coach Han na sa ganitong kalagayan ni Xi Jiaqin, hindi siya makakapagsanay, kaya binigyan niya si Xi Jiaqin ng isang linggong bakasyon para ayusin ang sarili niya. Palaging nararamdaman ni Xi Jiaqin na parang ina niya si Coach Han. Sa tuwing nalilito siya, si Peng Zhendong ang palaging unang nagpapatahan sa kanya. Sakto namang hindi naabutan si Xi Jiaqin ni Sukiao nang sunduin
asunduin siya pauwi. Gustong-gusto ni Peng Zhendong na makita si Xi Jiaqin, ngunit nag-aalala rin siya na baka hindi maganda ang pakiramdam ni Xi Jiaqin kapag nakita siya. Nararamdaman din ni Coach Han na may ilang bagay na kailangang maranasan ni Xi Jiaqin ng mag-isa na hindi matutulungan ng iba. Nagkita ulit sina Xi Jiaqin at Zheng Meiying. Alam ni Zheng Meiying na hindi binigay ni Xi Jiaqin ang lahat ng kanyang makakaya at medyo nanghihinayang siya, kaya sinabi niya kay Xi Jiaqin na magpatuloy lang sa pagsisikap. Tila sa wakas ay natagpuan na ni Xi Jiaqin ang direksyon upang sumulong. Hindi napigilan ni Peng Zhendong na tahimik na puntahan ang master at sinabing gusto niyang makita si Xi Jiaqin. Ngunit sinabi ng master na kailangan niyang maging matyaga para lang makasama si Xi Jiaqin. Hindi pa naayos ni Xi Jiaqin ang kanyang sarili ngayon at ang pagkikita nila ay lalo lamang magpapabigat ng loob. Patuloy na pinipilit ni Xi Jiaqin ang sarili na maging positive. Gusto niyang makawala sa kalagayang ito, ngunit tila wala ring epekto. Alam ni Xi Jiaqin na tiyak na nakita ng master si Peng Zhendong. Naglasing pa ang dalawa. Umiiyak si Peng Zhendong habang nagpapadala ng voice message kay Xi Jiaqin at bigla niyang napansin na si Xi Jiaqin ay nasa tabi na niya. Sa wakas, nagkita rin ang dalawa at sinabi sa isa't isa ang kanilang pangungulila. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xi Jiaqin na ang magandang buhay ang pinakamahalaga, kaya ang lahat ng mga problema ay hindi kailangan. Nakita ni Xi Jiaqin si Han Rufi na patuloy na tinitingnan ang friend circle ng kanyang nobyo. Nakita rin niya na pinag-uusapan silang dalawa. Medyo hindi comfortable si Xi Jiaqin at medyo sinisisi niya si Peng Zhendong. Tinawagan ni Xi Jiaqin si Coach Li Haifeng at humingi ng pahintulot na bumalik sa national team. Hindi niya inaasahan na pumayag si Li Haifeng at pinayagan pa silang maging magkasintahan. Tila bumalik sa normal na buhay ang lahat. Para sa kanilang pangarap, nagkasama-sama ang lahat. Naramdaman ni Xi Jiaqin na ang mga karanasan niya sa national team at ang mga paghihirap na dinanas niya noong bata pa siya ay parang mga pampalasa ng buhay na nagtutulak sa lahat na magsikap at sumulong. Sa huli, nagsasanay ng gusto ang lahat sa national team at ang pagdadala ng karangalan ang ginawa nilang misyon. Ang karangalan sa bansa ang pangarap ng buong buhay. Ang palabas ay nagtatapos na rito. Salamat sa inyo sa panonood ng buong video. Magkikita tayong muli sa susunod na mga palabas.